Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Si Hera ay isang sikat na reporter at manunulat. Matapos ang malaking tagumpay ng kanyang bagong inilathalang libro, nakakuha siya ng napakaraming tagahanga. Pinupuri nila ang talento ni Hera at hinahangaan ang kanyang buhay kasama ang kanyang asawang MC na labis na nagmamahal sa kanya. Ngunit lahat iyon ay kasinungalingan. Sa likod ng maskarang pang skincare ni Hera ay ang pisnging inaabuso ng kanyang asawa. Siya ay sikat at palakaibigan kaya marami siyang tagahanga, ngunit pag uwi niya sa bahay, nagiging isa siyang mapanibugho at kontroladong tao na sinusubaybayan lahat ng galaw at iskediul ng kanyang asawa. Dahil dito, ayaw na talagang umuwi ni Hera sa kanilang bahay. Matapos ang paglulunsad ng kanyang libro, lumabas siya para kumain kasama ang isang tapat na tagahanga na dati rin niyang kasamahan sa trabaho. Ang pangalan niya ay Han Sung, isang lalaking may sobrang nakakapagod na buhay. Para bang ang libro ni Hera ay eksaktong naglalarawan ng kanyang buhay. Ngunit hindi kailanman naisip ni Hera na matapos lamang ang isang gabing uminom ng ilang baso, kinabukasan ay magigising siyang nakapajama sa kama katabi ang mga damit ni Han Sung. Pagdating niya sa kumpanya, pinalibutan si Hera ng mga reporter. Tinanong siya kung totoo bang may relasyon siya sa batang reporter na si Han Sung. Nalito si Hera sa tanong na iyon. Pagpasok niya sa opisina, binuksan niya ang kanyang cellphone at natuklasang mainit na usapan sa internet ang isang sensitibong video tungkol sa kanya, kasama pa ang mga larawan nilang magkasama ni Han Sung habang kumakain. Ang imahe ni Hera bilang isang matatag na babae ay agad na nabasag. Tumawag ang kanyang assistant upang ipaalam na lahat ng kumpanyang pumirma ng kontrata para sa copyright ng kanyang libro ay nag-back out na. Ibinabalik din ng mga mamimili ang mga libro. Sa loob lamang ng isang gabi, gumuho ang karera ni Hera. Isa sa mga tagahanga ni Hera ay isang napakatalinong abogado na nagngangalang Min Jun. Ngunit ginagamit niya ang kanyang talento upang ipagtanggol ang mga mayayamang masasama. Ang kliyente ni Min Jun sa kasalukuyang kaso ay isang CEO ng malaking kumpanya. Siya ay kinasuhan ng panggagahasa sa kanyang sekretarya na si Jang Jion. Ngunit sa korte, arogante at walang takot ang CEO dahil nakakuha siya ng mahusay na abogado. At totoo nga, gamit ang talas ng kanyang pangangatwiran at malalim na kaalaman sa batas, nabaliktad ni Min Jun ang sitwasyon mula sa pagiging rapist tungo sa pagiging biktima umano ni Secretary Jang. Sa kabila ng matinding paghihirap ni Jang, na ginahasa ng kanyang manyakis na boss hanggang siya ay makunan, nagtapos ang paglilitis na panalo si Min Jun. Ngunit sa kabila nito, hindi siya masaya. Paglabas niya ng korte, may mga taong nagtapon ng itlog sa kanyang damit, ngunit hindi siya nagalit. Ginamit pa nga niya ang bahagi ng perang napanalunan upang bigyan ng kabayaran ang pamilya ni Secretary Jang. Dahil sa mundong legal na ito, mas maagang mawawala ang mga tapat na abogado. Kahit mabuting tao ka, kailangan mong magtrabaho para sa masama. Samantala, nagmamadaling hinanap ni Hera si Han Sung, ngunit tila naglaho na ito sa kumpanya. Dinalhan din siya ng sekretarya ng kanyang asawa ng mga papel sa diborsyo. Saan man siya pumunta, puro puna at panlilibak ang naririnig niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Ang posisyon niya bilang MC sa TV station ay napunta sa kanyang karibal na si Mion. Ayaw nang pakinggan ni Hyun Seok, ang kanyang asawa, ang anumang paliwanag niya. Gusto nitong tuldukan ang lahat ng ugnayan sa kanya. Maging ang bank card ni Hera ay na-freeze, kaya nang magpakarga siya ng gasolina, wala siyang pambayad. Ang mga librong pinakamamahal ni Hera, ang bunga ng kanyang talino at pagsisikap, ay itinapon na parang basurang papel. Mula sa marangyang pamumuhay na may napakaraming tagahanga, napilitan siyang lumipat sa madilim at masikip na apartment. Naisip ni Hera kung bakit nangyari sa kanya ang ganitong kawalang katarungan. Bigla niyang naalala, binigyan siya noon ni Han Sung ng isang pares ng sneakers para sa pananakit ng kanyang paa, ngunit ang babaeng nasa video ay naka-high heels. Suot nito ang parehong damit ni Hera, ngunit hindi ipinakita ang mukha, kaya inakala ng lahat na siya iyon. Agad na pumunta si Hera sa paborito niyang private detective office, ngunit para itong inabandona. Pagpasok niya sa loob, bigla siyang hinampas ng isang babae gamit ang baton at nawalan siya ng malay. Si Eun-hye pala iyon. Akala niya ay masamang tao ang pumasok. Habang nag-uusap sila, pinaalala ni Eun-hye kay Hera na matagal na silang magkakilala noon pa man, noong pareho pa silang maliliit na reporter na naghahanap ng mga balitang maisusulat. Sa kasalukuyan, nanatiling masayahin si Eun-hye, minsan ay hanggang sa punto ng kawalang galang habang pinagtatawanan ang kalagayan ni Hera. Hindi iyon pinansin ni Hera at sinabing may taong nagsagawa ng patibong laban sa kanya. Ikinuwento niya kay Eun-hye ang lahat ng ebidensyang mayroon siya. Si Eun-hye, na nagmana ng detective agency ng kanyang ama, ay pumayag tumulong kapalit ng 2 milyong won. Ngunit wala pa ngayong pera si Hera, kaya kinailangan niyang maghanap ng trabaho,
Naghugas siya ng mga kotse para kumita. Si Minjun, na nagmamalasakit kay Hera, ay nagpadala ng tao upang imbestigahan at natuklasan ang detective agency na dati niyang pinupuntahan. Pinatunayan ni Yoonhee ang kanyang kakayahan nang matagumpay niyang makunan ng larawan ang transaksyon ng asawa ni Hera kasama si reporter Hansung at isa pang babae. Maliwanag na ito ay isang patibong na inihanda ni Hyun Seok upang sirain si Hera nang siya ay maging mas matagumpay kaysa sa kanya. Nang lumabas ang libro ni Hera, natakot si Hyun Seok na mas sumikat pa ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Sinampal niya si Hera at hindi nagdalawang isip si Hera na gumanti. Mula noon, labis na siyang kinamuhian ng kanyang asawa. Una nilang hinuli si Hansung. Ipinakita niya ang sarili bilang kawawang lalaki, ngunit online, ipinagmamalaki niya ang kanyang buhay sa mga mamahaling bar. Pinakamakatuwiran na siya ang unang hulihin at ipasa kay Yoonhee. Kumpiyansang pumasok si Yoonhee sa bar, suot ang kanyang kaakit-akit na kasuotan. Agad siyang nakakuha ng atensyon, kabilang si Hansung. Lumapit agad ito, ngunit hindi niya alam kung sino talaga ang mabibiktima. Ilang minuto pa, lasing na hinila ni Yoonhee si Hansung palabas ng bar at isinakay sa kotse ni Hera. Pag-uwi nila, itinali nila siya sa bathtub. Binuhusan siya ni Yoonhee ng tubig upang magising, saka tinakot ng kuryente. Habang mas natatakot si Hansung, lalo siyang natuwa. Maingat niyang pinakiusapan itong umamin, ngunit tumanggi ito. Kaya kinuha ni Yoonhee ang hairdryer. Sa takot, inamin ni Hansung na hindi siya natulog kasama si Hera noong gabing iyon. Matapos pa inumin si Hera ng alak na may halong gamot, dinala niya ito sa hotel. Ngunit ang babaeng nasa video ay ang kanyang kasintahan. Pinagsuot niya ito ng mga damit ni Hera para magmukhang siya iyon. Nang makuha na ni Yoonhee ang sagot na gusto niya, muling binuhusan niya ng tubig si Hansung upang hindi niya makalimutan ang araw na iyon, saka siya umalis na may ngiti sa labi kasama si Hera. Pagkatapos kay Hansung, sunod naman si Hyun Seok. Nakahanap si Yoonhee ng pagkakataong makapasok sa hotel room ni Hyun Seok. Nagkunwari siyang nabunggo sa waiter upang makuha ang room card, saka umaktong nakalimutan ang pitaka para hindi pagdudahan. Gamit ang card, matagumpay siyang nakapasok sa kwarto. Pagkatapos niyang mag-install ng nakatagong kamera, dumating na si Hyun Seok. Nagtago siya sa likod ng pader. Tumunog bigla ang cellphone ni Yoonhee. Napansin ni Hyun Seok ang kakaiba at nagsimulang lumapit. Akala ni Yoonhee ay mahuhuli siya, ngunit napunta ang atensyon ng lalaki sa mga kable ng kamera. Sa kabutihang palad, naligo ito, kaya nakalabas ng ligtas si Yoonhee. Di nagtagal, nagbunga ang plano dahil naitala ng kamera ang pagtatalik ni na Hyun Seok at ng kanyang kalaguyo. Dahil sa kababuyan ng asawa, nagdesisyon si Hera na huwag na itong patawarin. Ipinaskil niya online ang video upang mapanood ng lahat ng live. Sumabog ang balita, ang kanilang idolong MC ay isang taksil. Ipinatugtog din ni Hera ang audio ng pag-amin ni Hansung upang linisin ang kanyang pangalan. Ngayon, ang opinyon ng publiko ay bumaliktad laban kay Hyun Seok. Tinawag siyang taksil, mapang-abuso at walang puso. Hindi naman malupit si Hera, sadyang siya lamang ay tinrato ng malupit kaya kinailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Lalo pang nahumaling si Minjun sa pangyayaring ito. Habang abala sa kalaguyo, hindi alam ni Hyun Seok na kumalat na online ang kanyang video. Nang dumating siya sa kumpanya, sinalubong siya ng mga reporter. Ang ilan, nagtapon pa ng itlog sa kanyang kotse. Mula sa pagiging sikat na MC, naging isa siyang pinandidirihan at kinamumuhian ng publiko. Pagpasok niya sa loob, sinabi ng mga staff na lahat ng mahahalagang kontrata at endorsement ay kanselado na. Dito nagtapos ang kanyang karera, ang parehong kabiguan na kanyang ipinaranas kay Hera. Upang maibalik ang kanyang imahe, sumigaw siya sa kanyang assistant na hanapin si Minjun. Ngunit gusto lang ni Minjun na si Hera ang makipag-ugnayan sa kanya upang tulungan siyang makamit ang hustisya. Alam ni Yoonhee na hindi papayag si Hyun Seok, kaya binigyan niya si Hera ng sobre at sinabihang gamitin ang pera para tumakas papuntang Amerika. Nag-aalala si Hera kay Yoonhee, ngunit siniguro nitong ligtas siya dahil may nagpoprotekta sa kanya. Si Tae-on, isang professional na hacker na nagbubura ng mga record para kay Yoonhee. Gabing iyon, pauwi na si Hera nang makasalubong si Minjun na nahihirapan sa vending machine. Binigyan niya ito ng barya para makabili ng inumin. Mas lalo itong humanga sa kanya. Dahil masaya si Hera, gusto niyang ipasa ang kasiyahan sa iba. Ngunit hindi pa siya nakakangiti nang dumating ang abogado ng kanyang asawa upang arestuhin siya. Itinanggi ni Hera na siya ang nag-upload ng video dahil wala silang ebidensya. Ngunit dahil mag-isa lamang siya, patuloy nila siyang pinipilit. Sa oras na iyon, biglang dumating si Minjun. Dahil lamang sa 500 won na inumin na ibinigay sa kanya, kusang loob siyang naging abogado ni Hera. Ipinakita niya sa korte ang mga ebidensyang matagal na niyang kinokolekta upang patunayan ang kawalang kasalanan ni Hera.
Alam ng abogado ni Hyun Seok na hindi niya kayang tapatan si Minjun, kaya nanahimik na lamang siya. Tinulungan din ni Minjun si Hera na makaiwas sa mga reporter at inihatid siya pauwi. Ang opisina ni Minjun ay katapat lamang ng detective office ni Yoon-hye, kaya dinala niya si Hera doon. Inimbitahan niya ito sa kanyang opisina. Pagkatapos ng ilang pambungad na salita, diretsahan niyang sinabi ang kanyang layunin. Nais niyang makipagtulungan kay Hera upang maghiganti laban sa mga mayayamang mapang-abuso. Dati, tiniis lamang niya ang kapangyarihan, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang tiisin ang kanyang konsensya. Ipinakita niya kay Hera ang kaso ni Secretary Jang upang tulungan siyang magplano ng paghihiganti, habang siya naman ay magiging legal support sa likuran. Ikinuwento ni Hera ito kay Yoon-hye na tinawag siyang baliw, isang abogadong kumukuha ng pera sa mayaman upang lihim na tulungan ang mahirap. Ngunit sa huli, pumayag pa rin siyang tumulong at tinawag ang kanilang grupo na The Revenge Company. Nag-aalinlangan pa si Hera dahil isa lamang siyang reporter, hindi isang bayani. Kinabukasan, dinalaw niya ang kanyang manager sa pag-asang maibalik ang kanyang MC position, ngunit hindi pa rin ito handa. Kahit napatunayan na ang kanyang kawalang kasalanan, maaga pa raw upang bumalik siya sa TV. Umalis si Hera na labis na nabigo. Habang malungkot si Hera, tumawag ang kanyang anak. May anak pala siya kay Hyun Seok at malaki na ito. Tumawag ang bata upang kamustahin ang kanyang ina. Hindi pa niya alam ang tungkol sa diborsyo at kaguluhan ng mga magulang niya. Pilit na ngumiti si Hera habang kausap ang anak. Pagkababa ng tawag, tinawagan siya ni Yoon-hye upang ipaalam na ang Revenge Channel na ginawa ni Hera ay mayroon ng 250,000 subscribers. Akala ng lahat si Hera ang gumawa ng channel, ngunit hindi nila kailanman ipinakita ang kanilang mga mukha. Ginagamit nila ngayon ito upang ipaghiganti ang ibang mga taong inapi. Ngayong patok na ang channel, hindi na kailangang bumalik ni Hera sa pagiging reporter. Kaya napagpasyahan niyang maging isang tagong bayani. Pinuntahan niya si Minjun at tinanggap ang alok nitong makipagtulungan. Ngunit matapos umalis si Hera, nagtago sa mga mata ni Minjun ang isang masakit at malalim na paghihiganti. Bumalik tayo 3 taon ang nakalipas noong si Minjun ay naglilingkod pa sa hukbong sandatahan. Biglang tumawag ang kanyang kapatid na babae, umiiyak at humihingi ng tulong, sinasabing pinipilit siya at nasa panganib. Ngunit biglang naputol ang tawag. Lumabas sa balita sa TV, si Hera ang pangunahing MC, na ang kapatid ni Minjun ay isang prostitute at nahuli. Nagulat si Minjun at hindi maunawaan ang nangyari. Pagbalik sa kasalukuyan, ang babaeng nakasuot ng pula ay ang may-ari ng radio station. Binigyan niya si Hyun Seok ng 3 linggo upang ibalik ang kanyang reputasyon. Kung hindi, tatanggalin siya sa industriya ng aliwan. Makikita na kahit sikat at may mataas na pangalan si Hyun Seok, hindi pa rin siya naglakas loob kumilos sa harap ng makapangyarihang babae. Samantala, nagbigay ng pahiwatig si Minjun sa kanyang assistant na tutulungan niyang maibalik ni Hera ang kanyang reputasyon upang magamit siya bilang mahalagang bahagi ng kanilang mapanlinlang na plano. Sa screen ng TV, si Hera ay naguulat tungkol sa kaso ng isa pang babae na kahawig ng kapatid ni Minjun. Ano nga ba ang plano niya? Gagamitin ba niya si Hera o maghihiganti siya sa kanya? Nang makita ni Hera na ang balitang siya mismo ang nagsulat at nag-MC ay patuloy pa ring ipinapalabas ng istasyon kahit tinanggal na siya, agad siyang nagtungo roon upang humingi ng hustisya. Papayagan siyang bumalik sa trabaho o kakasuhan niya ang istasyon para ipatigil ang programa. Ngunit imbes na ayusin, hinamon pa siya na humarap sa CEO kung gusto niyang magreklamo. Paglabas ni Hera, nakita niyang isinakay sa ambulansya si Secretary Jang, ang babaeng ginahasa ng kanyang boss. Nasa kritikal itong kalagayan. Sa kabutihang palad, nailigtas siya, ngunit hindi siya masaya. Sa sobrang kawalang katarungan ng buhay, ayaw na niyang mabuhay pa. Nakatingin mula sa labas, labis na nadismaya si Hera at napagtanto niyang dapat tulungan niyang makapaghiganti si Secretary Jang. Sa bahay, napanood ni Yoon-hye sa balita na ang demonyong boss na gumahasa kay Secretary Jang ay malaya pa rin at gumagawa pa ng charity work na pinupuri ng media. Lalo siyang nagngalit nang makita ang mapagkunwaring mukha ng lalaki. Samantala, nagtungo si Minjun upang makipagkita sa kanyang kliyente, si Ginoong Song, ang gumahasa kay Secretary Jang. Alam ni Minjun na kailangan ni Ginoong Song ng bagong sekretarya, kaya ipinakilala niya si Hera upang magtrabaho roon. Dahil pinagkakatiwalaan ni Ginoong Song si Minjun, pumayag siya agad. Pagkaalis ni Minjun, dumating din ang direktor ng TV station. Sa hindi inaasahan, pinsan pala siya ni Ginoong Song, isang tuso at ambisyosang babae na uhaw sa kapangyarihan. Sinabihan niya ang kanyang pinsan na ayusin agad ang kaso, kung hindi sila patatahimikin ng kanilang ama. Hindi iyon paalala, kundi babala. Kapag pumalpak si Ginoong Song, aagawin ng direktor ng TV station ang lahat ng kapangyarihan. Maingat at tuso ang direktor.
Ang ballpen na ibinigay sa kanya ni Minjun bilang regalo ay hindi ordinaryong ballpen. May nakatagong kamera iyon. Mabuti na lamang at hindi niya ito natuklasan. Samantala, dinalaw ni Hera ang ina ni Secretary Jiang. Labis itong nagdurusa sa sinapit ng kanyang anak. Habang nag-uusap sila, lumabas sa balita ang dating boss ni Hera noong siya ay estudyante pa. Ipinahayag nito sa TV na si Hera raw ang nanukso sa kanya, samantalang siya naman ay isang manyakis na matanda. Iniabot ni Hera sa ina ni Secretary Jiang ang kanyang business card para sa madaliang pakikipag-ugnayan. Pagkatapos noon, umuwi siya agad upang kunin ang kanyang electric baton at hanapin si Hyun Seok dahil alam niyang ito ang may kagagawan. Ngunit tuso si Hyun Seok. Pinagalit niya si Hera at sa kanya binuksan ang voice recorder. Narinig ng isang reporter sa loob ang buong usapan nila. Nag-aalala lamang si Hera sa kanyang anak, samantalang patuloy namang itinanggi ni Hyun Seok na si Gaeon ay anak niya. Sinabi nitong nagkaroon ng kalaguyo si Hera at pinilit lamang siyang akuin ang bata. Ngayon, muli raw siyang nangangalunya at sinasaktan siya. Nakita ni Hera ang recorder, ngunit huli na. Umalis si Hyun Seok ng mayabang dahilan para labis siyang magalit. Agad niyang kinuha ang electric shock device upang saktan ito, ngunit buti na lang dumating sa oras si Minjun upang pigilan siya. Pinayuhan siya nito na huwag siyang makulong dahil tanging sa kalayaan lang niya magagawa ang paghihiganti. Tinuligsa ni Hyun Seok ang pagkatao niya at pati anak nila, kaya dapat pagdusahin niya ito araw-araw, hindi basta patayin. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting kumalma si Hera. Nanginginig siyang umuwi at hindi na naglakas loob na buksan ang TV, takot marinig ang anumang masamang balita tungkol sa kanyang anak. Ngunit sa oras na iyon, may mas malaking revelasyon. Pinarinig ni Yoon Hye kay Hera ang pag-uusap ni na Ginoong Song ng direktor at ni Hyun Seok. Ginamit nila ang anak ni Hera upang udyukin si Hyun Seok na sabihin sa publiko na hindi niya anak si Gaeon. Sa ganitong paraan, muling mababaling ang opinyon ng publiko laban kay Hera. Ang dahilan kung bakit narinig nila ang pag-uusap na ito ay dahil noong sumingit si Yoon Hye sa silid ni Hyun Seok dati, nag-install siya ng recording software sa telepono nito. Sa panahong iyon, tumakbo ang ina ni Secretary Jiang kay Hera upang humingi ng tulong. Hindi na tinantanan ni Ginoong Song ang anak niya. Nagsampa pa ito ng kontrademanda, sinasabing sinira raw ni Secretary Jiang ang kanyang reputasyon. Galit na galit si Hera sa narinig. Pinuntahan niya si Minjun upang itanong ang plano nito. Tanda ng kanyang pagpayag na makipagtulungan. Hindi nagtagal, mag-isa siyang naglakbay upang hanapin ang isang tao. Si Minjun naman ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa anak ni Hera. Lumabas na ang bata ay hindi anak ni Hyun Seok at hindi rin anak ni Hera. Noong taon na iyon, namatay ang sanggol ni Hera nang siya ay manganak. Dahil sa sobrang sakit, nag-ampon siya ng ibang bata. Ngunit nasa abroad noon si Hyun Seok sa isang business trip, kaya hindi niya alam na ibang bata ang inaalagaan ni Hera sa loob ng maraming taon. Samantala, tuluyan nang nababaliw si Hyun Seok. Minaneho niya ang sasakyan at marahas na pinasakay si Hera. Pinilit niyang malaman kung nasaan ang bata upang makapagpa-DNA test. Sa pagbanggit sa bata, bumalik sa alaala ni Hera ang nakaraan. Noong siya ay buntis pa, madalas maglasing si Hyun Seok at pinagbabantaan siya, dahilan upang siya ay matakot at ma-stress. Araw rin iyon ang kaarawan ni Hera. Dahil nahuli si Hyun Seok sa paghatid sa kanya sa ospital, namatay ang kanilang sanggol habang papunta sa ambulansya. Dahil sa galit at puot, hinayaan ni Hera na ibang bata ang alagaan ng asawa niya. Nang maghinala ito na hindi sa kanya ang bata, ipinaglaban ni Hera ang anak bilang kanya. Mag-ina silang kumapit sa isa't isa upang mabuhay. Ngayon, itinago ni Hera ang bata sa lugar na hindi kayang hanapin ni Numan. Nabaliw si Hyun Seok sa paghahanap. Sa kabutihang palad, may sasakyang bumangga sa kotse niya kaya nakatakas si Hera. Pumunta siya kay Ginoong Song upang mag-apply bilang sekretarya. Sa oras na iyon, nagbago na ang takbo ng balita. Dati, kinokondena siya ng publiko, ngunit ngayon, ipinagtatanggol na siya. Ang dahilan, may isang medical staff na naglabas ng pahayag na madalas siyang bugbugin ng asawa niya. Ipinahayag ng mga media na si Hera ay biktima ng karahasan sa kanyang nakaraang kasal, ngunit patuloy pa rin niyang pinoprotektahan ang bata kaya walang katotohanan ang mga akusasyon ng kanyang asawa. Mula sa pagiging kawawang mister na niloko, naging kilala si Hyun Seok bilang marahas at abusadong lalaki. Wala nang magawa si Hyun Seok. Sa oras na iyon, hawak niya ang mga ngipin ng kanyang anak. Hinihintay niya ang resulta ng DNA test, ngunit aabutin pa ng isang buwan. Kaya sinuyod niya ang buong bahay, hinahanap ang buhok o anumang bagay ng bata na pwedeng ipasuri. Ngunit kahit saan siya maghanap, wala siyang makita. Samantala, nagsimula nang magtrabaho si Hera bilang sekretarya ni Ginoong Song. Dumating si Minjun upang pag-usapan ang kaso. Dinalhan sila ni Hera ng tsaa at doon napansin ni Minjun ang mga sugat niya. Pagkatapos ng trabaho, sinundo siya ni Yoon Hye.
Nagpunta silang dalawa sa ospital kung saan nakakonfine si Secretary Jiang. Pinalabas muna ni Hera ang mga tao upang makapag-usap sila ng pribado. Hiniling ni Hera kay Secretary Jiang na ikwento ang lahat ng nangyari upang matulungan niya ito. Labis nang nawalan ng pag-asa si Secretary Jiang. Kung wala lamang ang kanyang ina, matagal na sana siyang sumuko. Paglabas ng ospital, pinuntahan ni Hera si Minjun. Ibinigay nito sa kanya ang listahan ng mga dating sekretaryang nagtrabaho kay Ginoong Song. May pagkakatulad silang lahat. Maikling panahon ng serbisyo at malaking halagang tinatanggap matapos magbitiw. Gamit ang detalye na iyon, mapapatunayan nilang hindi biktima si Ginoong Song, gaya ng kanyang inaangkin sa kaso laban kay Secretary Jiang. Kapag nailantad nila ang pattern na iyon, sila ang mananalo. Kinailangan nilang puntahan ang bawat dating sekretarya upang hikayatin silang magsalita laban sa kanya. Ngunit sa tuwing maririnig nila ang pangalan ni Ginoong Song, agad silang natatakot at umaalis. Wala silang nakuhang positibong resulta buong gabi. Kung walang magpapatotoo, kailangan nilang kumuha ng ebidensya mismo mula sa loob. Kaya nagpakasipag si Hera sa trabaho upang makuha ang tiwala ni Ginoong Song. Regular din siyang nag-uulat kay Minjun tungkol sa mga taong pumapasok at lumalabas sa opisina nito habang inilalagay ang kamera sa pinakamagandang anggulo. May silid pahingahan din sa opisina ni Ginoong Song. Doon niya ginagawa ang kababuyan sa kanyang mga sekretarya. Sinabi ni Hera na gusto niyang pumasok doon, ngunit kailangan muna niya ang password. Kinabukasan, palihim siyang pumasok at ginamit ang tape upang kunin ang fingerprint sa keypad. Ngunit bago siya makalabas, nahuli siya ni Ginoong Song. Sa kabutihang palad, hindi siya naghinala. Kinabukasan, naganap ang paglilitis. Si Secretary Jiang ay hinatulan ng kasong sexual harassment at pananakot sa kanyang boss. 2 taon siyang pagkakakulong at 3 taon ng probation. Walang magawa si Secretary Jiang kundi tanggapin ang lahat ng tahimik. Nasa ibaba ang kanyang ina, umiiyak at labis ang habag. Habang ang biktima ay naghihirap, lalo namang umuunlad ang negosyo ng masamang lalaki. Mabilis magbago ang opinyon ng publiko mula sa pagkakampi kay Jiang at sa kanyang ina. Ngayon ay sila na ang kinokondena. Samantala, kahit kasinungalingan ang kwento ni Hyun Seok, nakapamumuhay pa rin siya ng maayos sa bahay. Mukhang gusto siya ng direktor ng TV station kaya handa itong gawin ang lahat upang mailigtas siya. Balik kay Hera, tila dumarating na ang pagkakataon niya. Kailangan ni Ginoong Song na samahan ang kanyang anak sa pakikipagkita sa pamilya ng fiancé nito at maagang umalis ang ibang empleyado. Palihim na pumasok si Hera sa opisina. Batay sa fingerprint na nakuha niya, nahanap niya ang password. Ngunit hindi natuloy ang meeting. Tumigil sa gitna ng kalsada ang sasakyan ni Ginoong Song at ng kanyang anak dahil kinansela ng kabilang panig ang kasunduan. Hindi raw nila iginagalang ang pamilya ng babae, lalo na't buntis na ito. Mas nakakatakot pa, binuksan ni Ginoong Song ang kamera ng opisina at nakita si Hera na sinusubukang buksan ang password ng kanyang lihim na silid. Agad siyang bumalik. Hindi ma-access ni Hera ang silid, kaya sa computer siya bumaling. Kinopya niya lahat ng mahalagang file mula sa laptop ni Ginoong Song. Nasa bahay si Minjun at minomonitor ang plano. Napansin niyang nagbago ang ruta ng sasakyan, kaya agad niyang tinawagan si Hera upang balaan. Ngunit matigas si Hera at nagpatuloy sa pagkopya. Dumating ang kotse ni Ginoong Song sa parking lot habang naroon pa si Hera. Nagmamadaling tumakbo si Minjun papunta roon. Nang matapos ang pagkopya, hinugot ni Hera ang USB, ngunit biglang sumugod si Ginoong Song sa opisina. Tinitigan niya si Hera nang may galit na halos pumatay. Hinawakan niya ang kamay nito at sinampal ng malakas. Pilit niyang inaagaw ang USB sa kamay ni Hera, ngunit kahit bugbugin siya, hindi ito bumitaw. Sa sandaling iyon, parating na si Minjun. Nakita niya ang pananakit at lalo siyang nabahala. Gumamit ng karayom si Ginoong Song upang i-anesthetize si Hera, ngunit bago siya matamaan, kinuha ni Hera ang isang florera at hinampas ito sa ulo ng lalaki. Pareho silang nasugatan. Pinilit ni Hera na makatayo at makatakas, ngunit muli siyang sinaktan ni Ginoong Song. Galit itong nagtatanong kung ano ang plano nila ni Minjun dahil siya mismo ang nagrekomenda kay Hera sa trabaho. Pagkatapos, binuksan niya ang lihim na silid at marahas na kinaladkad si Hera papasok. Kung gusto raw nitong pumasok, imbitado siya. Ngunit biglang sumigaw si Hera. Ito raw ang silid kung saan marahas na ginahasa at pinahirapan ni Ginoong Song ang kanyang mga sekretarya at tinakasan niya ang parusa gamit ang pera at kapangyarihan. Bago pa siya mapigilan, napagtanto ni Ginoong Song na lahat ng ginagawa niya ay naka-livestream na. Si Hera, bilang dating sikat na personalidad, ay agad nakakuha ng libu-libong manonood. Sa sandaling iyon, nabunyag ang tunay na pagkatao ni Ginoong Song, kaya't tiyak na mabubuksan muli ang kaso ni Secretary Jiang upang makamit ang hustisya. Nabaliw si Ginoong Song sa galit at hinagis ang cellphone na sumira sa kanyang buhay. Tinitigan niya si Hera nang may matinding puot.
Plano niyang patayin si Hera at pagkatapos ay tumakas papuntang ibang bansa. Nang dumating si Minjun sa kumpanya, pulis at ambulansya na ang nagkubli-kubli sa paligid. Ligtas si Hera. Ipinadala niya kay Minjun ang USB na halos ikinamatay niya para makuha. Nasa loob nito ang mga file mula sa computer ni Ginoong Song. Tumakas si Ginoong Song sa pinangyarihan at naging pangunahing hinahanap na kriminal. Pagkatapos maresolba ang kasong iyon, nag-inuman sina Yunhye at Hera. Sa kabilang pangyayari naman, isang mahirap na pamilya ng dalawang magkakapatid ang nawalan ng ama. Ang ama pala ang driver na dati nagdadrive sa kapatid ni Minjun. Nang madiskubre niya ang kapatid ni Minjun sa daan, tinanggal niya ang tali upang makatakas ang babae, ngunit nabundol ang kanyang sasakyan ng ibang motorista na wala ng kontrol at naaksidente. Namatay ang driver at iniwan ang pamilyang api. Napilitang maghanap buhay ng dagdag ang panganay upang matustusan sila. Nagtrabaho ang binata bilang cashier sa isang convenience store malapit sa tinitirahan ni Yunhye at Hera. Isang gabi, nakita ng kuya ang mga loan shark na nangongolekta at sinisaktan ang nakababatang kapatid. Sinubukan nilang utuhin at akatin ang mga dalawa sa krimen pero tumanggi ang binata. Sa kasalukuyan, kinailangan mag-hold ng shareholders meeting ang chairman ng LK Company upang ipaliwanag ang insidente tungkol kay Ginoong Song. Kasangkot si Chairman Kim, ama ng direktor ng TV station, at si Ginoong Song na pinsan nito. Hindi inaalala ni Chairman Kim ang pagiging kamag-anak. Ang iniingatan niya lang ay ang sariling interes. Kasangkot din ang anak niyang babae dahil tinakpan nito ang pinsan. Kaya pinayagan ni Chairman Kim na ang balota ng konseho ang magpasiya kung ano ang parusa sa direktor ng TV station. Sa pagkakataong iyon, kailangan ding tumungo si Hyun Seok kay abogado Minjun dahil hawak ni Minjun ang video niya na nilulunod si Hera sa gitna ng kalye. Ang krimeng iyon ay maaaring ituring na sinadyang pagpatay. Sa panig ni Hera, mas inalagaan niya ang kanilang revenge office. Hindi niya nakalimutang bayaran ang inuupahan kay Yunhye dahil doon siya naninirahan. Ngunit nang makita ni Hera si Yunhye na nagbibigay ng pera sa binata mula sa convenience store, naiinis siya. Binigyan ni Minjun si Hera ng bagong kaso tungkol sa isang grupo ng loan shark na madalas mang-abuso sa dalawang bata na hindi makabayad. Gusto ni Yunhye kunin ang kaso upang tulungan ang binata, ngunit mariin itong tinanggihan ni Hera. Kaya nag-away ang dalawa. Akala ni Hera, kung nangutang ka, dapat magbayad ka. Hindi iyon malaking bagay. Inakusahan ni Yunhye si Hera ng pagiging walang puso. Tinanong niya kung kailan ba tumanggap ng tulong si Hera mula sa iba. Sagot ni Hera, hindi siya kailanman tumanggap, na ikinalungkot ni Minjun. Bumalik sa alaala ni Minjun ang isang pangyayari 10 taon na ang nakalipas. Noon, MC pa ang kapatid niya sa TV. Nang pumunta si Minjun sa istasyon para hanapin siya, narinig niyang sinasabi ng mga kasamahan ng kapatid na siya raw ang nagpakilala kay Hera para makapasok sa istasyon. Dahil doon, nakapag-asawa si Hera ng mayamang mister niya. Dahil din dyan, nawala ng trabaho ang kapatid ni Minjun. Ngunit sinabi ni Hera na hindi siya natulungan ng sinuman. Iba ang alaala niya noon. Ipinakilala siya ng kapatid ni Minjun sa trabahong iyon dahil ang nakatataas niya, si Hyun Seok, ay isang manyakis. Mula noon, naging malungkot ang buhay ni Hera, kaya nga sinabi niyang walang tumulong sa kanya. Gabing iyon, pauwi si Hera nang makita niya ang dalawang magkakapatid na nakikipaglaban mag-isa laban sa mga loan shark. Nakakalungkot tingnan ang mga bata, pero ang mga nakapaligid ay hindi kumikilos, nakatayo lamang at nanonood. Ganoon din si Hera, wala siyang magawa kundi umalingon upang iwasan ang nananalangin at umaasang tingin ng binata. May anak din si Hera, kaya kung sasabihing hindi siya nasaktan ay isang kasinungalingan. Naalala niya ang sinabi ni Minjun, walang magulang ang dalawang magkapatid at madalas silang target ng masasamang nagpapaframe sa kanila na nagnanakaw. Hindi na ito simpleng utang na kailangang bayaran. Pag-uwi ni Hera, nakaramdam siya ng kakaibang amoy sa loob ng silid. Nang subukan niyang buksan ang glass door, nakapin ito mula sa labas. May naglock. Habang nanonood si Minjun sa security camera, napansin din niya ang hindi pangkaraniwan at dali-daling tumakbo para hanapin si Hera. Nang oras na iyon, nakaharap na ni Hera ang pumasok, walang iba kundi si Hansung. May hawak siyang kutsilyo at tinakot si Hera sa kasinipa sa tiyan. Binuksan ni Hansung ang gas at may hawak na lighter. Handang mamatay sila nang magkasama dahil sobrang paghihirap ng kanyang buhay. Ngunit hindi natakot sa kamatayan si Hera. Namatay na ang buhay niya noong mawala ang kanyang tunay na anak sa panganganak. Alam ni Hera na nais lang magpaluha at ipaalis ng galit ni Hansung ang kanyang sakit. Hindi niya tunay na gustong mamatay. Kaya kalmado niyang sinunggaban ang fire extinguisher at binasag ang kandado. Tama nga, hindi na tinapunan ni Hansung ang lighter. Ngunit may hindi inaasahan. Nang bumukas ni Hera ang pinto, may lumabas na tao at sinubukang saksakin siya.
Agad na sumalo si Hansung at tinanggap ang nakalaang saksak para kay Hera. Ang lalaking may hawak ng kutsilyo, nanginginig ang mga kamay, ay ang binata mula sa convenience store. Lumabas na dahil wala siyang pambayad sa utang, pinilit siyang sumunod sa utos ng mga loan shark. At dahil maraming tao ang inaway ni Hera, kinuha siya ng loan shark upang tanggalin ang problema kay Hera. Binigyan nila ang binata ng trabahong iyon upang patunayan ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Nang makita si Hansung na bumabaha ng dugo at nasa kritikal na kondisyon, agad na hinanap ni Hera ang kanyang telepono para tumawag ng ambulansya pero natakot ang binata. Akala niya tatawag si Hera ng pulis kaya muntik pa siyang magsaksak muli. Sa kabutihang palad, dumating si Yunhye sa tamang oras at ginamit ang kamay upang saluhin ang kutsilyo. Nang makita na ang mabait na babae na tumulong sa kanya ay nasaktan dahil sa kanya, nagsisisi ang binata at nahulog ang sandata. Sa sandaling iyon, dumating si Minjun sa loob, ngunit andoon pala ang opisina ng direktor ng TV station. Ipinaliwanag ni Minjun na hindi niya gustong saktan ang direktor, ngunit alam ni President Kim na hindi gusto ng direktor ang ama niya. Gayunpaman, ginapi ang direktor ng kapangyarihan ng kanyang ama. Sinabi ni Minjun na si Hera ay pain lamang upang akitin si President Kim. Nag-alok siyang tulungan ang direktor laban kay Chairman Kim. Kailangan lamang ng direktor na manahimik at huwag makialam. Ang dahilan ng galit ng direktor sa kanyang ama ay noong malubha pa ang sakit ng kanyang ina. Sinabi ng ama ang malupit na bagay. Hindi niya hahayaan ang kanyang anak na babae ang magpatakbo ng kumpanya. Kailangan daw niya ng anak na lalaki. Sa huli, ginagawang gamit ng mga lalaki ang kababaihan. Palaging tungkol sa kapangyarihan ang kanyang mga salita kahit na ang asawa niya ay papalapit ng mamatay. Dahil dito, hinahangaan at hinahamak ng direktor ang kanyang ama. Para kay Hera, alam niya kung ano ang pakiramdam ng may utang na hindi mabayaran. Nabigo ang mga libro ni Do-hee kaya may utang sa publishing at insurance. Nang makita ang kalagayan ng magkapatid, napagtanto ni Hera kung gaano siya naging walang puso. Naging preso ang binata at ngayon, dinala ng mga loan shark ang nakababatang kapatid upang magtrabaho ng ilegal. Pagkatapos ng lahat, bata pa siya, isang api at ligaw na kaluluwa. Pumunta si Hera sa selda at tinanong kung nais niyang tumanggap ng tulong. Sa kanyang tapat na mga mata at pagsisisi, nanawagan ang binata na iligtas siya. Napuno ang mga mata ni Hera ng habag at tahimik na determinasyon. Lumapit siya kay Minjun para kumuha ng impormasyon tungkol sa mga batang iyon, saka nag-aral buong gabi sa bahay upang planuhin ang paghihiganti. Inimbestigahan din ni Minjun kung bakit target ng loan shark si Hera. Ang dahilan, may utang siya sa producer at insurance company kaya ipinagbenta nila ang kanyang bond sa mga debt collector. Kaya ipinadala nila ang binata upang maghasik ng problema at takutin siya. Naghinala si Minjun na gawa ito ni Chairman Kim kaya kailangan munang imbestigahan ang bagay. Nasa ospital si Eunhye, nagpapagaling sa sugat. Dumalaw si Hera at sinabi na tutulungan niya ang magkapatid. Nagkamali si Hera nang inisip na dahil magkarelasyon sina Eunhye at ang binata dahil sa sobre ng pera na naibigay noong isang araw, napahiya si Eunhye sa maling hakaing iyon. Ipinaliwanag ni Eunhye na binigay ang pera bilang kabayaran dahil tumulong ang binata sa ilang investigasyon tulad ng pag-install ng recording device, kaya gantimpala lang iyon. Si Hansung, na nabagot sa buhay, gustong sumali sa grupo ng paghihiganti ni Hera. Gusto niyang magbago at maging mabuting tao mula sa simula. Dahil dito, pumayag si Hera at agad pinasok ni Eunhye si Hansung sa grupo. Ipinaliwanag ni Hera ang sitwasyon kina Eunhye at Hansung, klasipikado siyang utang ng loan shark kaya kaugnay din ang bagay na ito. Ginagamit sila ng mga loan shark ang nakababatang kapatid. Iminungkahi ni Hansung na mag-apply bilang spy upang mangalap ng ebidensya sa mga ilegal nilang gawain. Para hindi agad makilalanin si Hansung, pinalitan nila ang kanyang gupit. Kasabay nito, nag-utos si Minjun na may lumapit sa kanya upang kausapin si Chairman Kim. Sikat na abogado si Minjun, kaya may kakayahan siyang makipag-usap ng harapan. Sinabi ni Minjun kay Chairman Kim na ayaw na niyang simpleng maging high-priced lawyer lamang. Nais niyang pumasok sa mundo ng politika. Sa talento at kakayahan ni Minjun, kung susuportahan siya ni Chairman Kim, maaari siyang maging kanang kamay nito sa hinaharap. Nakita ni Chairman Kim ang kapanatagan at kumpiyansang matang iyon, kaya mabilis siyang pumayag. Nakuha ni Minjun ang posisyon bilang pinuno ng audit team sa kumpanya ni Chairman Kim. Balik sa grupo ni Hera, ginawang totoong guon ni Eunhye si Hansung sa pamamagitan ng kapansin-pansing gupit na blonde. Agad nagsimula ang plano ni Hansung. Hindi lehitimong kumpanya ang pinasukan nila, kaya nang makita ng boss ang itsura ni Hansung, agad siyang inupahan. Pagkatapos, sumali si Hansung sa kanilang fieldwork. Pumunta sila sa maliit na tindahan na pag-aari ng isang babae. Pag-uwi ng anak nitong babae mula sa paaralan, iniabot ng boss ang business card at inaakit na kumuha sa anak upang mabayaran ang utang ng ina.
Labis na umiiyak ang babae at hindi alam ang gagawin. Ang perang iyon ay pambayad sa tuition ng anak. Hindi napigilan ni Hansung ang galit. Para makuha ang buong tiwala ng boss, sinundan siya ni Hansung sa paniningil kay Hera. Kumbinsidong gumulong ang eksena. Sinira ang ilang gamit at ang boss ay nakatayo lamang sa labas na nanginginig. Kinuha pa ni Hansung ang larawan ng anak ni Hera at ginamit iyon upang takutin si Hera. Sinabing kukunin niya ang bata kung hindi siya magbabayad. Tunay at nakakapaniniwala ang kanyang pagganap na umaplos pa ang boss. Nakarating din kay Hansung ang ilang detalye mula sa boss na inihatid niya kay Hera. Binuksan ni Yunhee ang file at pinakinggan. May inilaan silang lihim na pagpupulong sa gabing iyon. Hindi nagdalawang isip, nagbihis agad si Hera at umalis. Nang matapos ang transaksyon, sumingit siya sa kumpanya. Batay sa password na ibinigay ni Hansung, matagumpay niyang nabuksan ang pinto at na-unlock ang security cabinet upang kunan ng litrato ang mahahalagang dokumento. Nanonood mula sa ibaba si Hansung at nang makita niyang uuwi na ang boss, dali-dali siyang tumawag kay Hera upang balaan. Agad niyang isinara ang cabinet, ngunit biglang sumindi ang ilaw sa labas ng pangunahing pinto. Wala na siyang paraan kundi tumalon palabas sa bintana. Nakatayo sa labas, na-record niya ang pulong ng leader kasama ang kinatawan mula sa LK Insurance Company ni Chairman Kim. Inutusan ng leader na ang sinumang hindi makabayad ay ipapadala sa pamilihang isda. Hindi alam ni Hera ang ibig sabihin ng pamilihang isda, pero bago pa niya mapag-isipan, nahuli siya. Kailangan niyang tumakbo. Ayaw niyang madiskubre ng maaga si Hansung, kaya hindi niya hinayaang sumaklolo ito. Sa kabutihang palad, dumating ang isang batang tumulong sa kanya upang makatakas. Nagalit ang leader at ibinulalas ang galit sa boss, saka isigaw na may kamera sa labas ng pinto. Nang makita ang mukha ng mga paslit at kasabwat, inutusan sila niyang dalhin sa pamilihang isda. Kinabukasan, dinala ni Hera kay Hyun Seok ang listahan ng mga bond company na na-transfer sa mga loan shark. Napagtanto niyang wala siyang tulong mula sa direktor ng TV station, kaya galit na nilapitan niya ito. Sinabi ng direktor na wala siyang kinalaman at walang obligasyon tumulong. Bukod pa rito, dahil malaya na siya at wala nang kaugnayan kay Hera, pwede na siyang mabuhay ayon sa gusto niya. Ngunit gusto ni Hyun Seok na bumalik ang lahat sa dati. Wala nang magawa ang direktor kundi kunin ang isang larawan niya habang gumagamit ng droga at paalalahanan siyang pahalagahan ang kalayaan. Kinalaunan, hinugot ni Hyun Seok ang isang recording ng kanya at ng direktor na magkasamang intimate. May audio rin na naririnig ang direktor na hinihikayat siyang kunin ang anak ni Hera para sa isang DNA test. Ngayon na magkasama na ang dalawa sa isang panig, sino man ang unang magtaksil ay kailangan magbayad ng kaparusahan. Kasabay noon, nasa mga kamay pa rin ng mga loan shark ang dalawang binata. Humawak ang pinuno ng gang ng sibat at naglakad ng nakakatakot patungo sa kanila. Gabing iyon, nakatanggap si Hera ng isang kakaibang mensahe at agad nagtungo sa pinangakabang pag-uusapan. Hindi nagtagal, dalawang lalaki ang nagtakip sa kanyang ulo at dinala siya. Samantala kay Minjun, mas naging tutok kay siya si President Kim. Ipinagamit ni Chairman Kim ang buong bar para lamang uminom at makinig ng musika. Napansin niya ang senior manager na kakaibigan lang pala mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Wala itong magawa kundi bitawan ang buhok at simulan tanggalin ang mga butones ng blusa upang mapasaya si Chairman Kim. Nang makita ang tagpong iyon, naalala ni Minjun ang kanyang yumaong kapatid na babae. Mukhang napilit din ang kapatid ni Minjun noon ni Chairman Kim sa parehong paraan. Naramdaman ang galit at pagkasuklam, kaya tumakbo si Minjun papunta sa banyo upang magsuka. Balik kay Hera, lumabas na ang tinutukoy ng pinuno na pamilihang isda ay hindi totoong pamilihan, kundi isang lugar kung saan itinuturing ang mga tao na parang isda na pipiliin at aaniin. Isa si Hera sa mga isdang iyon sa mata ng mga malulupit na lalaking iyon. Ngunit hindi nila siya dinala para pagsilbihin lamang, gusto nila siyang pahiyain at pagkatapos ay anihin ang kanyang mga organo. Nakaupo sa ilalim si Hansung at sobrang nag-alala. Ang galit at paghihimagsik ni Hera ay naging libangan lang sa mga halimaw na iyon. Hindi sila nagtagal sa pagtawa. Biglang dumating ang mga pulis. Napalong ang mga ilaw, nabuong salamin ang mga pintuan at sumugod ang mga riot officer upang hulihin ang lahat at iligtas si Hera. Nang matanggal ang tali kay Hera, hindi siya tumakas. Sa halip, diretso siyang pumunta sa isang istante at ipinakita na naka-livestream pala siya sa buong panahon. Ipinakita ng broadcast ng kanyang revenge program ang tunay na mukha ng loan company. Isang grupo ng loan shark na nagbebenta ng mga organo ng tao. Nahuli ang boss, ngunit matalino siya at nanahimik hanggang dumating ang kanyang abogado. Kinailangan ng prosecutor na ipakita ang audio recording ng kanyang mga krimen, pagbebenta ng mga organo ng tao at pamamahagi ng pera sa kanyang mga tauhan. Hindi na niya kayang kontrahin iyon. Lumabas na nung undercover si Hansung ay lihim niyang na-record ang masasamang gawain ng boss.
Sinubukan ng boss na sabihin na hindi kanya ang recording pero kahit anong depensa, wala nang silbi. Samantala, iniabot ng sekretarya ni Chairman Kim sa kanya ang isang litrato ng isang babae at sinabi na iyon ang kapatid ni Minjun at pinaalalahanan siyang mag-ingat kay Minjun. Akala ng lahat na nawala ang kapatid ni Minjun sa paglubog ng refugee ship. Ngunit sa katotohanan, nakalimutan niya ang ticket at bagong ID at nakaligtaan ang tren. Nakaligtas siya. Hindi na siya nagpakita muli dahil natakot siya sa mga tauhan ni Chairman Kim. Tinupad ni Hera ang pangako niyang ipagtanggol ang binata mula sa convenience store. Lumabas na hindi ito nangutang. Bayad daw iyon bilang kompensasyon para sa pagkamatay ng kanyang ama na dapat sana ay binayaran ng insurance company. Mabilis ding lumago ang revenge channel ni Hera. May ilang reporter na gustong dalhin ang kwento sa istasyon, ngunit natakot ang management na pagmukaing kaaway si Chairman Kim at ang direktor, kaya ipinagbawal nila ang paglabas nito. Upang ipagdiwang ang tagumpay, nag-inuman ang team ni Hera at Minjun. Ngunit mukhang hindi masyadong nagkakasundo si Hansung at ang sekretary ni Minjun. Hindi kaya kumain ng maanghang si Minjun, pero pinakain siya ni Yunhye ng pirasong sili na nagpakuha ng ubo sa kanya. Maayos na pinuntahan ni Hera si Minjun ng mainit na tubig na may honey at nagsimulang mag-imagine si Yunhye na magpakasal daw ang dalawa. Tinawagan din ni Hera ang kanyang anak at sinabi na huwag mag-alala dahil ayos lang siya. Dahil dito, nag-atubili si Minjun. Dapat ba niyang ipagpatuloy ang paggamit sa kanya at ilagay muli si Hera sa panganib? Kinabukasan, tinawag ni Chairman Kim si Minjun sa meeting room. Hindi siya masyadong pinagtanong pero sinabi niyang nararamdaman niyang magiging tapat si Minjun. Kailangan ipuwersa ni Minjun ang balitang iskandalo sa pananalapi para maiugnay ito sa LK Insurance Company. Sa ganoong paraan, mabilis itong makakaapekto sa posisyon ni Chairman Kim. Kaya lumapit si Minjun kay Hera at ibinigay ang script na mag-uuna sa pisikal at mental na sakit ng mga biktima upang magbugso ang damdamin ng publiko. Napansin na rin ni Hera ang mga galaw ni Chairman Kim. Ngunit nang maibigay ni Minjun ang plano, nag-aatubili siya. Natakot siyang ilagay muli sa panganib ang isang babaeng napakarami ng pinagdaanan. Pinaalalahanan siya ni Secretary Maru na si Hera ang naglagay sa panganib ng kapatid niya noon, kaya hindi siya dapat madala ng awa. Kapag pinili na niyang gamitin si Hera, hindi dapat may pagsisisi. Ginawa ni Maru iyon ng malakas dahil nasangkot ang mga kamag-anak niya sa shipwreck noong mga nakaraang taon. Galit siya sa kapitan na tumanggap ng suhol para mapuno ang bangka. Inambush niya ang kapitan at naparusahan. Noong panahong iyon, ibinigay ni Minjun kay Maru ang isang litrato. Nang makita ni Maru ang larawan ni Chairman Kim, naunawaan niyang may iisang kalaban sila. Kaya pumayag siyang makipagtulungan kay Minjun. Sa kasalukuyan, pribado ring pinaalalahanan ni Minjun si Hera na hindi basta tao si Chairman Kim at kung gusto niyang ilantad ito, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Naalala ni Hera ang naunang pag-uusap niya sa pinuno ng loan shark. Binanggit nito ang LK Insurance Company at iyon ay negosyo ni Chairman Kim. Wala siyang paraan para ipagsawalang bahala iyon. Biglang nakatanggap si Hera ng isang mensahe mula kay Hyun Seok na pinilit siyang makipagkita o gagawin niyang masama ang kanyang anak. Ngunit pinigilan siya ni Minjun, sinabing delikado na magpakita ng mag-isa. Tama nga, pagdating ni Hyun Seok sa meeting point, binundol siya ng pinuno. Ang mensahe pala ay ipinadala ng pinuno upang akitin si Hera sa patibong. Siya rin ang lalaking minsang hinabol ang kapatid ni Minjun noon. Pagdating ni Hera sa pinangakabang lugar, malapit nang atakihin siya ng pinuno nang makita nito si Minjun na naroon. Dahil nakapark ang kotse ng pulis sa likod, napilitang umatras ang pinuno. Pagdating ni Hera, napansin niyang hindi tumatawag ang sinuman at hindi sinasagot ni Hyun Seok ang telepono. Natakot siyang baka saktan nito ang kanyang anak. Ngunit nang tinawagan niya ang bata, nasa ibang bansa pa ito at ligtas. Lumabas na ang pinuno ay nagtatrabaho para sa direktor ng TV station. Dahil galit ito kay Hyun Seok, iniutos nito sa mga tauhan na ayusin ang problema sa kanya. Sa kabilang banda, biglang dumating sa bahay ni Chairman Kim ang isang misteryosong package na ipinadala taon na ang nakalipas. Galing ito sa kapatid ni Minjun. Nasa loob ang isang liham mula kay Chairman Kim na nagsasabing may anak siya at ang kaibigan ng kapatid ni Minjun ang nag-aalaga nito. Nakalakip din ang lumang birth certificate ng bata. Balik kay Hera, tila nagsimula na siyang magkaroon ng kakaibang damdamin para kay Minjun. Kahapon, hinawakan niya ang kamay niya at ayaw niyang pumunta sa mapanganib na lugar. Ang pagtatapos ng isang malungkot na kasal at pagkilala ng isang taong maalaga ang pinakamalaking aliw na naramdaman niya. Alam niyang paparating na si Minjun kaya hindi sinasadyang inayos ni Hera ang buhok niya. Sa pagpunta sa trabaho, binigyan ni Minjun si Hera ng isang form upang limitahan kung sino ang may access sa kanyang anak para protektahan ang bata. Dinala niya si Hera upang makipagkita sa mga biktima ng LK Insurance Company.
Ipinakita ng miserableng asawa ang pulisya ng insurance na pinirmahan ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang buwan, nagka-cancer ang asawa. Ipinapakita nito na ginamit ng insurance company ang sakit ng babae para kumita. Sa halip na tulungan siya, sinampahan sila ng demanda ng kumpanya dahil di umano'y sadyang ginamit ang pulisya. Bilang empleyado, pinilit siyang mag-overtime kahit may sakit. Si Hera ay humiling ng medikal na tala bago pa na-sign ang pulisya. Lumabas na lamang may banayad na sipon lang ang babae noong unang pagpunta sa ospital. Saka siya sinimulang targetin ng insurance company. Nang humiling ng medical leave para sa paggamot sa cancer, pinilit pa rin siyang sumagot ng reklamo. Samantala, ipinagdiriwang ng kumpanya ang kanilang top employees. Habang sa labas, isang grupo ng mga nagpoprotesta ang humihiling na itigil ng LK Insurance ang paghabol nila sa mga planner tulad ng may-ari na malapit ng mamatay. Marami sa mga nagpoprotesta ay mga kamag-anak ng mga dati ng pinagsamantalahan ng kumpanya. Kasama pa si ama ni Yunhye na inirekomenda ng isang kaibigan upang makipagtulungan sa LK Insurance para sa pagbebenta ng produkto, ngunit kalaunan ay sinampahan siya ng kaso ng kumpanya. Inakusahan siyang nagsigarilyo malapit sa bodega na nasunog kahit papatay na ang sigarilyo sa lupa. Sa panahong ito, pinaplano na ng team ni Minjun na ilantad ang malawakang insurance fraud ni Chairman Kim. Kasama rin sa plano ang bayaw ni Minjun na isang prosecutor. Ibinigay sa kanya nito ang isang kahon ng mga dokumento na naglalahad ng mga kaso ng LK Insurance sa loob ng nakaraang 5 taon. Sa isang malawakang kaso, kailangan ang kooperasyon ng mga biktima. May mga aksidente sa kalsada, sunog sa bodega, at mga mapanlinlang na kontrata sa pagpapadala. Lahat konektado. Nagtrabaho silang 3 hanggang gabi, nagtitipon ng impormasyon upang ibahagi kay Hera. Pagdating nila sa lugar ng pulong, pinakiusapan sila ni Yunhye na tulungan magdala ng ilang supplies. Sinubukan ni Minjun hawakan ang isang kutsilyo sa kusina, pero gaano man kagaling siyang abogado, tila hindi siya magaling magluto. Nakatayo si Hera sa likod at ngumiti nang makita siya. Nang makita si Minjun na clumsy, agad na inagaw ni Yunhye ang trabaho at sinimulang ihanda ang pagkain. Hindi naglaon, nagkaroon sila ng saganang mesa ng mga putahe. Pinaglingkuran ni Hera ng pagkain si Minjun pero iginiit niya na siya ang unang kumain habang mainit pa. Habang nanonood, nakaramdam si Maru ng panganib. Natatakot siyang baka masangkot ang puso ni Minjun at umatras ito sa kalagitnaan ng misyon. Pagkatapos kumain, tinalakay nila ang LK Insurance. Niloko ng kumpanya hindi lang ang kanilang mga customer kundi pati na rin ang mga empleyado. Kailangan nilang tipunin ang mga biktima para palakasin at palakihin ang protesta. Nang matapos ang diskusyon, umuwi na ang lahat. Naiwan sina Yunhye at Hera at nag-usap. Ikinuwento ni Yunhye na nawasak ang kanyang ama dahil sa parehong insurance company. Napunta ang lahat ng kanilang ari-arian sa pagbabayad ng kompensasyon. Kinabukasan, nagtipon muli ang lahat ng nagpoprotesta. Hati sina Hera at Hansung para bigyan ng pansin ang iba't ibang grupo sa magkahiwalay na lugar ng protesta. Ang lugar na pinrotestahan nila sa nakaraang 3 buwan ay isang subsidiary lamang. Ngayon ang unang pag-ulan ng niyebe ngayong panahon. Maganda ang tanawin. Ngunit biglang may pangyayari. Isang malaking truck ang bumangga sa sasakyan kung saan nakaupo si Hera at ilang nagpoprotesta. Ang salarin ay walang iba kundi ang pinuno. Nawala ang balanse ng kotse at lahat ay nasa kritikal na kalagayan. Dumating sina Yunhye at Hansung sa pinangakabang lugar ngunit hindi makita si Hera kaya napaka-worried sila. Nakatanggap ng balita si Minjun na nasa emergency room si Hera. Agad siyang sumakay ng taxi papunta roon, hindi niya namalayan kung gaano na siya kahalaga sa kanya. Nang makita ang mga inosenteng nagpoprotesta na nawawalan ng buhay, hindi napigilan ni Minjun ang pagdurusa sa puso. Nagtaka siya kung dahil ba sa kanyang desisyon na ilipat ang lugar ng protesta, nagdulot sila ng trahedyang ito. Sandaling makalipas, dumating rin sina Hansung at Yunhye. Walang nakapagsabing magiging napakapanganib ang sitwasyon. Agad na naglakad sina Yunhye at Hansung para maghanap ng ebidensya laban sa masamang taong umatake sa kanila. Dahil sa dashcam ng kanilang sasakyan, natukoy ng dalawa ang sasakyan ng Loan Shark Company. Napagtanto nilang malayo pa ang katapusan ng kaso. Balik sa direktor, lumabas na determinado siyang agawin ang pangunahing kumpanya ng kanyang ama. Hindi para sa kapangyarihan lang, kundi para paghigantihan ang ina niyang inabuso at ang puso niyang walang awa na ama. Isang araw at isang gabi ang lumipas at hindi pa rin nagigising si Hera. Nang magkaroon siya ng lakas, agad siyang pumunta sa libing ng namatay na asawa. Malungkot na ang kanilang pamilya at napagtanto ni Hera na ang ideya niyang palakihin ang protesta ay di sinasadyang naging dahilan para mamatay ang asawa. Hindi maiwasang masaktan siya. Bago siya bumagsak sa koma, nakita niya ang mukha ng mamatay tao. Kaya agad siyang nagtungo sa kumpanya ng Loan Shark. Hindi pa rin pinasara ang kumpanya dahil natakot ang mga nahuli at hindi umamin na nagtatrabaho sila doon.
Hindi nagpanik ang pinuno nang makita sina Minjun at Hera. Sa halip, arogante ang kanyang tindig, dahilan para magalit si Minjun at suntukin siya. Labis ang pinahirap ng lalaking iyon sa mga pamilya ng biktima at pinapatuloy pa rin niyang magpadala ng bagong mga collection notice at demanda. Lahat ng iyon ang nagpatumba at nagpalala ng karamdaman ni Hera. Ngunit sa likod ng lahat, ang direktor ng TV ang nasa likod. Hindi niya hahayaang sirain ng sinuman ang kanyang kumpanya. Kailangan ngayong makipaglaban ni Minjun laban sa LK Insurance habang nasa ilalim pa rin siya ng pagtatakda ni Chairman Kim at ng direktor. Noong araw na iyon, nang pumunta si Minjun kay Chairman Kim, ipinakita sa kanya ng chairman ang liham na ipinadala ng kapatid ni Minjun maraming taon na ang nakalipas, kasama ang litrato ng isang sanggol. Hindi inaasahan, inihayag ni Chairman Kim na nagdadalang tao ang kapatid ni Minjun sa anak niya. Kung buhay pa ang bata, humigit kumulang siya ay magiging 20 taong gulang na ngayon. Labing laking dagok ang revelasyong iyon kay Minjun. Hindi maiiwasang naalala niya ang ampon na anak ni Hera. Katatapos lang gumaling si Hera nang dumaganap siya sa higaan ng ospital para humingi ng paumanhin sa mga pamilya ng biktima at alamin ang kanilang kalagayan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na sila natatakot. Lalo pa silang galit sa mga kapitalista. Hindi inaasahan, si Minjun ay lumipad papuntang Amerika upang makita ang anak ni Hera. Kung ang kapatid niya ang nanganak sa anak ni Chairman Kim at iniwan iyon sa kaibigan, si Hera nga ang tumulong at ang bata ay pamangkin ni Minjun. Pagsara ng pinto, nakita ni Minjun ang batang nasa larawan. Kamukha ito ng yumaong kapatid niya. Hindi nagdalawang isip, kinuha ni Minjun ang bata at agad bumalik ng eroplano papuntang Korea. Katatapos lang mag-guest si Hera sa TV para ilantad ang mga krimen ng insurance company nang tumawag ang nani at nagsabing inalis ng abogado ng tunay na ama ang kanyang anak. Agad nag-alala si Hera at nagtungo sa paliparan para hanapin ang kanyang anak. Kung kinuha ni Hyun Seok ang bata, kukunin niya ito pabalik, anuman ang kailangan. Kasabay noon, nasa paliparan rin si Chairman Kim dahil siya ang nag-utos kay Minjun na dalhin ang anak pabalik. Nang makita si Minjun na hawak ang kamay ng anak at iniaabot ito kay Chairman Kim, inisip ni Hera na siya ay nagtaksil. Tumakbo ang bata, papalapit sa kanyang ina, umakbay ng mahigpit. Hindi makapaniwala si Hera na si Minjun ang nakikipaglaban para sa kustodya ng kanyang anak. Balik linggo ng 10 taon, iyon ang araw na nanganak ang kapatid ni Minjun. Pinalaki niya ng mag-isa ang sanggol, ngunit dumating ang tauhan ng direktor at sinunog ang kanilang bahay. Hawak-hawak ng kapatid ni Minjun ang bata sa kawalan. Sa kasalukuyan, inabot ni Minjun kay Hera ang papeles ng kustodya. Dahil si Gaon ay biolohikal na anak ni Chairman Kim at si Minjun ngayon ang kanyang abogado, ayon sa batas ay pag-aari ng chairman ang kustodya. Mahigpit na niyakap ni Gaon si Hera, ngunit kinuha rin siya pabalik papunta sa bahay ni Chairman Kim. Hindi pa lubos na naniwala ang chairman, kaya inutusan niya ang kanyang katulong na tawagan ang kanyang personal na doktor para sa isang DNA test. Humingi ng listahan si Minjun sa kanyang bayaw ng mga babaeng nanganak sa ospital noong 10 taon na ang nakalipas. Samantala, sobrang mahal ni Hera ang kanyang anak, kaya hindi na niya maituon ang sarili sa kaso ng insurance. Nang makita niya ang mga tauhan ni Chairman Kim, tahimik niyang sinundan ang mga ito upang makita ang chairman. Tinakot ni Chairman Kim si Hera na huwag pakialaman si Gaon o siya mismo ang magdurusa. Nang makita na hindi takot si Hera, binago niya ang tono at ginamit ang bata bilang pananakot. Kung magpapatuloy siya sa pagbabanta, ilalantad ang bata sa publiko at kailangang dumalo si Gaon sa korte upang magpatotoo laban sa ama at ang kanyang adoptive na ina. Tinanong ni Hera kung inalagaan ba ni Chairman Kim noon ang kapatid ni Minjun at si Gaon. Kung hindi, bakit bigla siyang nagsisikap kunin ang bata ngayon? Agad ipinakita ni Chairman Kim ang dyaryo ni Gaon. Lumabas na alam na ng bata na hindi si Hera ang kanyang tunay na ina. Dahil iniwan siya sa ibang bansa, namimiss niya pareho sina Hera at ang kanyang tunay na magulang. Nang makita na kumalma si Hera, pinayagan siya ni Chairman Kim na dalawin ang bata. Hindi inaasahan, pinayagan ni Hera na manatili kay Gaon ang biolohikal niyang ama. Pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat kuhanin ito pabalik. Ngunit sa kaibuturan, ang tunay niyang dahilan ay protektahan ang bata dahil may anak na babae ang chairman, ang direktor, na ambisyosa at walang awa. Kung malaman ng direktor na may anak ang kanyang ama na maaaring magmana ng kumpanya, hindi niya ito papatawarin. Kaya, para sa kaligtasan ni Gaon, kailangan manatiling nasa ilalim ng proteksyon ni Chairman Kim ang bata. Hindi lamang ang direktor ang nagtago ni Ginoong Song sa kanyang bahay, dahil pareho silang may layuning ibagsak si Chairman Kim. Patuloy silang nakikipagtulungan. Samantala, nang makaharap ni Minjun ang babaeng minsang tumulong sa kanyang kapatid, sinabi nito na may grupong dumating upang kunin ang kapatid niya
at isa sa kanila ay may tattoo sa leeg. Agad na naisip ni Minjun na ang lalaking iyon ay ang pinuno, direktang sangkot sa pagkawala ng kapatid niya. Gabing iyon, bumalik si Minjun upang kausapin si Hera tungkol kay Gaon. Lumabas na hindi pa rin niya alam na ang bata ay anak ng kapatid ni Minjun. Naniniwala pa rin si Hera na anak iyon ng isang senior colleague na tumulong sa kanya noon. Nagsimula nang umamin si Hera na noon ay inakala niyang hindi sinsero ang kapatid ni Minjun sa pagtulong. Iniisip niyang ginamit lang siya para itulak patungo sa impyerno, kaya inilantad niya noon ang iskandalo ng kapatid ni Minjun sa TV. Ngayon, labis niyang pinagsisisihan, lalo na nang malaman niyang may anak ang kapatid ni Minjun. Naalala ni Hera ang kanyang nawalang anak, kaya pumayag siyang tumulong sa hiling ng kapatid ni Minjun na alagaan ang bata noon. Naunawaan ni Minjun ang pinagdaranasang sakit ni Hera at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya bilang aliw. Kasabay nito, matagumpay na naibalik ni Yunhye at Hansung ang crash footage mula sa black box camera. Kitang-kita sa video ang sasakyan at ang portrait ng driver na sangkot. May kasamang isa pang kasabwat na kasama ang pinuno. Gustong hanapin at harapin ng pinuno ni Hansung pero pinigilan siya ni Yunhye na nagsabing hindi pa panahon, kailangan munang mag-ipon ng mas maraming ebidensya. Samantala, inimbitahan si Hera ng isang MC upang ipagpatuloy ang pag-uulat tungkol sa iskandalo ng LK Company. Ngunit tumanggi si Hera, iniisip na balang araw ay maaaring mamanahin ni Gaon ang kumpanya. Ayaw na niyang ilantad pa ang lahat. Bumalik si Minjun sa kanyang lumang tahanan. Nananatili ang mga alaala ng kapatid niya, ngunit nasaan na nga ba siya? Ipinakita ni Hansung at Yunhye sa lahat ang black box footage na nag-record ng pagbangga. Ngayon, kailangan nilang sundan ng kaunti pa ang pinuno upang makakuha ng konkretong ebidensya at tuluyang mailagay siya sa kulungan. Paglabas ni Hansung at Yunhye, tahimik na umupo si Minjun at inabot ang isang file kay Maru. Kahit alam niyang inalagaan ni Hera ang anak ng kapatid niya at walang kinalaman sa pagkawala, nag-aalinlangan pa rin siya sa sarili. Tama ba o mali ang paggamit kay Hera para sa paghihiganti? Kaya pinuntahan ni Minjun si Hera at hiniling na itigil ang revenge channel dahil kung magpapatuloy siya, maaaring mapanganib ang buhay niya. Ngunit ayaw umatras ni Hera. Sa kabilang banda, kahit hindi na aktibong lumahok si Hera sa paglantad sa LK Insurance Company, ibinigay pa rin niya ang mga dokumentong nakalap niya sa MC. Inihatid ng MC ang mga ito sa direktor dahil gusto nitong wasakin ang ama at agawin ang LK Insurance Company. Kung matitinag ang LK ngayon, mapapatunayang mahina ang pamumuno ni Chairman Kim. Mula doon, madaling papalitan siya ng direktor. Upang mapawalang sala ang publiko, kailangan niyang bawiin ang mga kaso laban sa mga planner ng kumpanya at tiyakin ang karapatan ng mga consumer. Seryoso at masigasig ang MC sa mga protesta laban sa LK na hinihingi ang pagbawi ng mga kaso laban sa mga insurance planner. Habang lumalaki ang galit ng publiko, napilitang mag-hold ng emergency meeting ang LK Group. Hinarap ng mga shareholder ang isang alon ng opinyon na dapat magbitiw ng maaga si Chairman Kim upang hindi maapektuhan ang kumpanya. Lumabas din si Chairman Kim sa harap ng mga press at inanunsyo na ililipat na ang LK sa parent company para pamahalaan at hindi na mag-ooperate ng magkakahiwalay. Eksakto iyon ang gusto ng direktor. Kung mailipat ang lahat ng subsidiaries sa parent company, siya na agad ang magmamaniobra sa lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na itatalaga ni Chairman Kim si Minjun bilang CEO upang hawakan ang kaso. Dali-daling nag-ulat ang isang tauhan sa direktor na pinadala bigla ng kanyang ama, si Abogado Minjun, sa ibang bansa upang sunduin ang isang bata. Natakot ang direktor, totoo ang kanyang pinakababala. Hindi siya nag-iisa ang anak ng chairman. Ibig sabihin, hindi niya makukuhang magmana ng lahat. Nalaman ni Minjun na kapag nalaman ng direktor na nagtaksil siya, babagsak siyang todo. Nagpasya siyang sa oras na iyon ay arestuhin ang lahat ng sabay-sabay. Sa pagkakataong iyon, nagpanik si Yunhye at iniulat na pumunta si Hera sa pinuno upang ayusin ang alitan. Hindi pa panahon para dakpin siya, kaya dali-daling tumakbo silang tatlo upang hanapin si Hera. Nang sandali, hinarap ni Hera ang pinuno. Ipinakita niya sa kanya ang video na inilagay niya sa Revenge Channel, pinatutunayan na siya ang nagdulot ng pagbangga. Malapit nang maaresto ang pinuno. Nagngalit ang pinuno at itulak si Hera sa lupa. Hinugot niya ang kutsilyo, handang saksakin at tumakas, ngunit buti na lang dumating si Minjun sa tamang oras upang hadlangan siya. Nagkagulatan sila ng malakas. Dumating ang sirena ng pulis at tumakbo ng maaga ang pinuno. Tinanong ni Minjun kung bakit niya sinakripisyo ang kanyang buhay, ngunit iyon mismo ang gusto ni Hera. Malapit lang ang isang security camera at naitala ang pag-atake ng pinuno, kaya nadagdagan pa ang ebidensya laban sa kanya. Sa oras na iyon, hawak ng direktor ang mga papeles na nagpapatunay na si Gaon ang tunay na anak ng kanyang ama. Ibig sabihin, mapupunta sa bata ang lahat ng ari-arian.
Naalala ng direktor na iniulat ng kanyang tauhan na naayos na nila si Hyewon at si Gaon. Ibig sabihin, hindi nagampanan ng tauhan ng maayos ang utos, buhay pa ang bata. Pabalik sa pinuno, ipinaalam ni Minjun kina Yoonhye at Hera na may nagsakripisyo upang akuin ang kasalanan para sa pinuno sa isang hindi kaugnay na aksidente. Dinala ni na Minjun ang dalawa pa uwi at maingat na sinigurado ang lahat ng pintuan upang walang makapasok. Nakaramdam ng kapanatag si Yoonhye at naisip na marahil may nararamdaman nga si Minjun para kay Hera. Kahit nagtagumpay si Hera sa pagpapabawi ng LK Insurance sa kanilang mga demanda laban sa mga planner at nagkaroon pa ng kompensasyon para sa kanila, hindi niya inakalang tatapusin na niya ang kaso. Ang pinuno ay nagtatrabaho para sa kumpanya at siya ang nagdulot ng pagbangga na kumitil sa asawa ng insurance planner. Gusto niyang mailagay siya sa likod ng rehas para sa hustisya. Pumunta si Minjun kay Chairman Kim at sa direktor. Ngayon na halos pantay na ang kapangyarihan niya sa direktor, diretsahan niyang sinabi kay Chairman Kim na gusto niyang ipadala ang direktor sa China para magsiyasat ng merkado. Nagalit ang direktor ngunit hindi siya makapagsuway sa ama kaya pumayag siya. May isang kondisyon lamang siya, maibalik sa posisyon si Ginoong Song. Nangako siyang hihikayatin siya na sumuko at gagarantiyahan na hindi siya kakasuhan habang iniimbestigahan. Matapos gawing joint stock corporation ang LK Company, binigyan si Minjun ng bagong plano ni Chairman Kim. Magbenta ng mga lumang barko na tatak na bagong gawa sa mataas na presyo. Inutusan ni Chairman Kim si Minjun na ipeke ang mga dokumento upang magmukhang bagong gawa ang mga lumang barko. Ibig sabihin, kung mahuhuli, si Minjun ang mananagot. Pinaalalahanan ni Maru si Minjun na huwag nang makisangkot sa eskema, ngunit tumanggi si Minjun. Kailangan niyang malaman ng eksakto kung paano gumagawa ng katiwalian si Chairman Kim at paano niya itinatago ang mga ebidensya. Samantala, nagkita ang direktor at si Ginoong Song. Ibinigay niya sa direktor ang mga dokumentong iniingatan ng ina ni Ginoong Song, mga ebidensyang makakapigil kay Chairman Kim. Inutusan ng direktor ang pinuno na tapusin na agad sina Minjun at Hera, ngunit nang lumapit ang pinuno sa bahay ni Hera, nakita niyang may mga pulis na nakagwardya sa labas. Sinabi ng boss na hindi na nila kayang ayusin sina Hera at Minjun dahil hindi na sila pinoprotektahan ng direktor. Ginamit lang sila nito. Kung mahuhuli sila, iiwanan sila at magtatagal sa kulungan ang buong buhay nila. Iminungkahi ng boss na tumakas na lamang papuntang China para magsimulang muli. Agad namang nakatanggap si Yoonhye ng balita na 2:00 ng madaling araw, may planong iligal na tumawid sa border papuntang China ang 2 tao. Sinabi ni Minjun na hihingin niya ang tulong ng bayaw niyang prosecutor para magpadala ng mga investigador. Mauuna sina Hansung at Maru sa pantalan habang nananatili si Yoonhye sa opisina ng loan shark. Matapos pag-usapan ng plano, nagkahiwa-hiwalay ang grupo para kumilos. Ngunit palihim munang pumunta si Minjun sa pinuno dahil gusto niyang itanong tungkol sa kinaroroonan ng kapatid niya. Nag-iwas-iwas ang pinuno, saka biglang hinila ang paso ng halaman, sinapak si Minjun at tumakas. Sumampa siya sa kotse at umalis, ngunit hindi ito ang rescue team niya. Mga tauhan pala ng direktor iyon. Dumating sila upang dakpin at ayusin ang pinuno. Hindi niya hinahayaan na makatakas ang sino mang nakakaalam ng kanyang mga sikreto. Pinatugtog ng direktor sa pinuno ang recording ng boses ng kanyang anak na babae. Kahit tubong malupit, may natitirang pagmamahal pa rin siya bilang ama. Nang marinig ang anak na tumawag ng tatay, nagpanik siya. Sinabi ng inosenteng bata sa ama na may isa sa kanyang mga kaibigan na dumalaw sa kanyang ina, na napagtanto ng pinuno na natuklasan ng direktor ang pamilya niya. Ngayon, mayroon na lamang siyang 2 pagpipilian, sumunod ng lubos sa direktor o panoorin na patayin ang kanyang asawa at anak. Kahit napakalupit niya at maraming nasaktan, tao pa rin siya sa huli. Sinabi ng boss sa pinuno na ang trabaho ni Hera ay sa koponan, kaya kailangan niyang unahin talunin ang bawat miyembro bago tutukan sina Hera at Minjun. Samantala, nakatanggap si Minjun ng mensahe mula sa mga tauhan ng pinuno na kinansela ang pagtawid sa border. Nababahala siya. Ibig sabihin, binago nila ang plano. Hindi nagtagal, inatake rin sina Minjun at Hansung. Naupo si Yoonhye sa kotse at nakalimutan ilock ang pinto kaya nakalusot ang pinuno. Hindi niya pinatay si Yoonhye, sa halip ginamit ang ama nito bilang panakot. Ginamit ang takot ni Yoonhye para sa kanyang mga mahal sa buhay upang kontrolin siya. Binalaan siya ng pinuno na huwag makialam o kukunin na lang kaagad ang ama at saksakin. Hindi pa nakabawi si Yoonhye nang itinapon ng mga tauhan ng pinuno ang halos mamatay na si Hansung sa loob ng kanyang kotse. Babala iyon. Kung patuloy silang tutulong kay Hera, papatayin silang lahat. Dinala agad ni Yoonhye si Hansung pabalik sa headquarters. Hindi mapakali si Hera nang makita ang mga kasamahan niyang nasugatan. Doon lang inihayag ni Yoonhye na malaki pa rin ang utang ng kanyang ama sa pinuno dahil ang nasunog na bodega ilang taon na ang nakakaraan ay pag-aari pala ng kanyang ama.
Sa kwento ni Hera, napagtanto ng lahat na hiniling niya kay tatay ni Yunhye na kunin ang isang tao mula sa bodega na iyon. Nang dumating sila, nasunog na ang bodega at nandun sina Hyewon at Gaon. Inampun ni Hera si Gaon para makaalis si Hyewon. Nang malaman ni Yunhye na si Hera mismo ang nag-utos sa ama niya na makialam sa bodega, hindi siya komportable. Malaki ang utang ng ama, ngunit hindi lahat ay gawa ni Hera dahil ang tunay na may gawa ng sunog ay ang pinuno. Nang marinig ni Minjun na namatay ang kapatid niya sa bodega, hindi na siya nakatiis. Sa kabilang banda, habang walang nakikialam mula sa labas, nagtatangkang saktan din ng direktor ang kanyang ama. Sinabi niya sa MC na 11 taon na ang nakalipas, ang isang shipping company ay kumuha ng fire insurance mula sa LK Insurance. Marami raw ang shareholder ng LK na nag-invest ng malaki. Isang araw, nasunog ang shipping company at napilitan ng LK Insurance magbayad ng napakalaking premium. Ngunit sa totoo lang, ang may-ari ng shipping company ay si Chairman Kim mismo. Nagbebenta siya ng mga gamit na barko at humihingi ng bagong insurance coverage. Kahit pag-aari ni Chairman Kim ang LK Insurance, kailangang magbayad pa rin ang mga shareholder. Ngayon, kailangan ng direktor ang MC para ilantad ang kaso. Mas tuso at mas mapanlikha ang direktor kaysa sa inakala ni Ginoong Song. Narinig niya si Ginoong Song at ang ina nito na pinag-uusapan na gagamitin siya para umakyat at saka isantabi ng walang awa. Kinakumbinsi ng direktor si Ginoong Song na sumuko at saka siya nilinlang kaya madaling mahuli. Pagkatapos noon, muling binisita ng direktor si Gaon. Binigyan niya ang bata ng telepono para makatawag sa sino mang gusto niya. Hindi naglaon, nakatanggap ng nakakagulat na balita si Chairman Kim. Nawawala si Gaon. Narinig din ni Minjun na nasa labas siya at dali-daling hinanap ang kanyang pamangkin. Binuksan niya ang security feed at natuklasan na ang direktor ang nag-alis kay Gaon. Hindi inaasahan, lumitaw si Gaon sa harap ni Hera. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang direktor sa likod niya. Maingat na niyakap ni Hera ang kanyang anak, ngunit ang direktor ang nagdala sa bata roon. Tumakbo si Minjun pauwi at nakita ang direktor at si Gaon na magkasama. Kasama rin si Chairman Kim na sumunod na malapitan. Kalma namang ipinaliwanag ng direktor na gusto lang niyang maging mabuting anak na babae at dalhin ang kanyang kapatid para makilala ang kanyang matagal nang nawawalang ina. Hindi niya gusto dukutin ang bata. Sinabi niyang gusto lang niyang subukan ang katayuan ng kanyang ama. Pagkatapos makilala ang ina, maayos na sumunod si Gaon sa kalihim ni Chairman Kim pauwi. Balak din umuwi ng direktor, ngunit pinigil siya ni Hera at humiling ng paliwanag. Noong mga taon ang nakalipas, hinabol at natrap sa nasusunog na bodega sina Hyewon at Gaon. Tinanong ni Hera kung alam ba ng direktor kung sino ang sanhi ng insidenteng iyon. Sa una, hindi komportable ang direktor, ngunit agad siyang kumalma at tinanong kung alam ba ito ng ama niya. Nangako siya na kung makakakita siya ng impormasyon, ipapaalam niya kay Hera, saka umalis. Tinanong ni Chairman Kim si Minjun kung bakit siya nandyan. Mabuti na lang at naalala ni Minjun na nasa 2 palapag ang opisina niya, kaya ginamit iyon bilang dahilan upang itanggi ang anumang pagkakasangkot kay Hera. Umalis si Chairman Kim nang hindi na nagtatanong pa. Natuklasan ang isang tracking device sa ilalim ng kotse ng tauhan ng direktor, kaya nalaman ni Minjun at Chairman Kim na kasama ng direktor si Hera. Bumalik si Chairman Kim sa opisina, ngunit hindi mapigilan ang isipin ang mga sinabi ni Hera. Nagtanong siya kung totoong malupit ang anak niya, hanggang sa puntong subukan niyang patayin ang babaeng nagkaanak ng anak niya. Agad niyang inutusan ang mga tauhan na hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga bodega ng direktor na nasunog 11 taon na ang nakakaraan. Kasabay nito, ipinakita ni Maru kay Minjun ang listahan ng mga bodega na pag-aari o inuupahan ng pinuno. Gusto ni Minjun imbestigahan kung talagang namatay ang kapatid niya sa sunog. Ayaw na rin niyang patuloy na samantalahin si Hera. Ngunit nang siya ay magpapakilala na, iniabot ni Hera ang isang regalo bilang pasasalamat sa tulong niya noon. Lalo itong nagparamdam ng guilt at pagkalito kay Minjun. Pagkatapos, pumunta si Hera kay Yunhye para humingi ng paumanhin dahil sa gulo na naidulot sa ama niya, ngunit hindi sinisi ni Yunhye. Bahagi iyon ng plano ng pinuno, hindi kasalanan ni Hera. Hindi panahon para magkahiwalay, panahon na para magkaisa laban sa kasamaan. Nalaman din ng direktor na ginamit ng pinuno ang bodega niya para singilin si tatay ni Yunhye, ngunit pumalpak siya sa pag-ayos kina Hyewon at Gaon. Inusisa pa ng direktor at nalaman na anak pala ni Yunhye ang kanyang anak at konektado si Hera sa lahat. Kaya pinlano niyang tipunin ang lahat at tanggalin agad sila sabay-sabay. Sa panig ni Hera, kasama si Yunhye at ang ama nito, muling binuksan nila ang kaso ng sunog sa lumang bodega upang imbestigahan ang mga krimen ng pinuno at mabawi ang pera na nawala sa ama ni Yunhye. Naniniwala sila na hindi tunay na may-ari ang pinuno ng bodega, may nasa likod nito. Samantala,
Sa panig ng pinuno at boss, nakapaglagay na sila ng spy sa team ni Hera, si Hansung. Sa totoo lang, wala siyang intensyon na magtaksil, ngunit pinilit siya dahil banta kay Yunhee. Nang malaman nilang may damdamin si Hansung para kay Yunhee, pinilit siyang akitin si Minjun sa patibong at ninakaw ang mga dokumento mula sa opisina nito. Gabi ng iyon, lihim na pumasok si Hansung sa opisina ni Minjun at binuksan ang cabinet para kunin ang isang USB na may label na pangalan ni Hera. Nakita rin niya ang mga nakatagong kamera na ininstall ni Minjun para i-monitor ang lahat. Sa sandaling iyon, pumasok si Maru at binuksan ang pinto. Nagkunwaring naghahanap lamang si Hansung ng book at umalis. Pag-uwi niya, ipinasok niya ang USB sa kanyang computer at binuksan ang mga file. Lahat ng dokumento tungkol kay Hera, mula noong siya ay naging reporter hanggang sa pakikipagtulungan kay Minjun, ay nasa loob. Naisip niya, baka simula pa lang ay napansin na ni Minjun si Hera at ginamit lang siya para sa paghihiganti. Samantala, nagpunta sina Hera at Yunhee upang suriin ang lagay ng bodega ng pinuno. Kahit hindi na ito ginagamit, may gwardiya pa at regular ang pag-maintain. Di inaasahan, nang magtanong si Hera ng ilang simple, agad tumawag ang gwardiya sa pinuno. Naging target na naman ni pinuno ang ama ni Yunhee. Binalaan ng pinuno si Yunhee na huwag galawin ang kanyang bodega o ipapahamak niya ang buhay nito. Nang marinig na nasa panganib ang ama niya, tumawag sina Hera at Yunhee kay Minjun at dali-daling pumunta sa bahay ng ama ni Yunhee, ngunit wala doon ang kahit sino. Naghiwa-hiwalay sila para maghanap. Di inaasahan, sinilid ni Yunhee si Minjun at Hera sa loob ng bahay. Tinawag ng pinuno kanina at binalaan siyang papatayin ang ama. Upang iligtas ang ama, napilitan si Yunhee na isara at ilock sina Minjun at Hera sa iisang lugar. Dumating ang pinuno at pinilit si Yunhee na sindihan ang bahay. Nang marinig mula sa bibig ng pinuno ang kalagayan ng ama, tinulak si Yunhee sa bingit ng pagkawasak. Inutusan siyang ibuhos ang gasolina. Tinanong niya kung siya rin ba ang sumunog noon at sinisi ang ama niya. Tumawa ng may pagmamalaki ang pinuno at inamin ito. Nagbago ng lubusan ang ekspresyon ni Yunhee, mula sa takot naging malamig na determinasyon. Bigla niyang sinipa ng malakas ang pinuno sa dibdib. Tumagsa agad ang mga pulis, inaresto ang pinuno at iniligtas sina Minjun at Hera. Habang hinahabol nila ang boss, hinila nito ang ama ni Yunhee at sinubukang tumakas pero nailigtas ni Yunhee ang kanyang ama. Sa kabutihang palad, hindi seryoso ang kanyang mga sugat. Sa wakas, nakalaya na ang mag-ama mula sa kanilang napakahirap na pagkakautang. Hindi kailanman balak ni Yunhee na takilin ang kanyang mga kaibigan. Ang buong plano ay inayos pala niya at ni Hera upang mapilitang umamin ng mga krimen ang pinuno. Personal na dinala ni Minjun ang pinuno sa istasyon ng pulis. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang kapatid, ngunit ngumiti lamang ang pinuno at nanahimik. Alam niya na kapag umamin siya, malalagay sa panganib ang kanyang asawa at anak. Naintindihan ni Minjun na hindi makakalaban ang pinuno sa direktor. Kaya ibinigay niya ang kanyang business card at nangakong tutulungan siyang aminin ang mas magaan na krimen dahil sumunod lang siya sa utos. Ilang sandali matapos umalis si Minjun, binugbog ng malupit ng kanyang kasamang nakakulong ang pinuno at kinailangang i-admit sa ospital. Malinaw na babala mula sa mga tauhan ng direktor. Sinabi ni Chairman Kim sa direktor na pumunta sa opisina dahil ipapahayag niya sa lahat na sigaon ang kanyang anak. Pag-alis ng direktor, tinawag muli si Minjun ni Chairman Kim. Inatasan siyang mga siwa sa pagbili ng lumang barko at inutusan din siyang ayusin si Hera bilang pagsubok sa kanyang katapatan. Ang pagsali kay Minjun sa pagbili ng barko ay paraan para isali siya sa lahat ng iligal na gawain ni Chairman Kim. Kung maaresto si Chairman Kim sa hinaharap, mabibigyan ng kaso rin si Minjun. Bumalik kay Hera. Nang malaman niyang inutusan ng direktor na saktan ang pinuno, nagngingit-ngit siya sa galit at direktang nagtungo upang harapin ang direktor. Binalaan ni Hera ang direktor na huwag ipaglaro ang kanyang anak. Alam niyang ang direktor ang nag-utos sa pinuno na saktan sina Hyewon at Gaon at ngayon nais pa itong patayin upang patahimikin. Dahil naganap ang insidente sa LK Company, naroon din si Minjun. Gusto niyang pauwiin agad si Hera pero hindi takot ang direktor na ipantropa siya. Sinabi ng direktor kay Hera na tinitingnan lamang siya ni Minjun bilang kasangkapan para sa paghihiganti. Inihayag din niya na si Minjun ay nakababatang kapatid ng reporter na si Hyewon. Pagkatapos maghasik ng gulo, umalis ang direktor na may mapagmataas ng ngiti. Lumingon si Hera kay Minjun at tinanong kung totoo nga bang siya ang nakababatang kapatid ni Hyewon, na inihayag niya ang iskandalo ni Hyewon at ginamit siya upang maghiganti. Totoo na ganoon ang intensyon ni Minjun noong una, ngunit nagbago siya nang maglaon nang magsimulang mag-alala siya para kay Hera. Ayaw na niyang isali siya sa mga mapanganib na bagay. Ipinaliwanag ni Minjun na sinaktan ni na Chairman Kim at ng direktor ang kanyang kapatid at paghihiganti lamang ang nais niya.
Ginamit niya si Hera upang makalapit sa kanila. Mapait na inisip ni Hera na magkakahawig sina Minjun at ang kapatid niya. Binibigyan siya ng ilusyon ng tulong ngunit nagdudulot lang ng mas maraming sakit. Hindi alam ni Minjun ang buong katotohanan ng ginawa ng kapatid niya kay Hera. Sa kanyang alaala, si Hyewon ang tumulong kay Hera para makakuha ng trabaho, ngunit inihayag ni Hera sa press ang malabong relasyon ni Hyewon kay Chairman Kim. Ngunit nang makasama si Hera ng matagal, napagtanto ni Minjun na inosente siya. Ngayon, nais niyang malaman ang tunay na nangyari sa pagitan ni Hera at ng kanyang kapatid. Wala namang sinabi si Hera. Lumiko na lamang siya nang may pagkadismaya. Nawasak ba niya ngayon ang imahe ng kapatid ni Minjun sa kanyang puso? Ang kapatid na nag-akit sa kanya pasulong upang maging MC kung saan ginahasa siya ni Hyun Seok. Mula sa surveillance camera, nakita ni Chairman Kim sina Minjun at Hera na magkasama. Dati, gusto ni Chairman Kim na si Minjun ang humawak kay Hera, pero nagkunwaring hindi siya maaaring gawin ito ni Minjun dahil matataranta raw si Gaon kapag nawala ang kanyang ina, kaya dapat dahan-dahan. Nagsimulang dumami ang pagdududa ni Chairman Kim. Sa kanilang revenge base, nagtanong ng galit si Hansung kay Maru kung ginagamit lang ba sila ni Minjun at ni Maru at pati si Hera mula pa noon para sa paghihiganti dahil inihayag ni Hera ang iskandalo ng kapatid ni Minjun. Nadinig ito ni Yoonhye nang hindi sinasadya at pinilit niyang malaman ang ibig sabihin. Ipinaliwanag ni Maru na 12 taon nang hinahanap ni Minjun ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Totoo na ginamit niya si Hera, ngunit hindi na siya ganoon ngayon. Ngayon, nais na ni Minjun na protektahan siya. Nagpunta si Minjun pagkatapos kay ama ni Yoonhye para magtanong tungkol sa nakaraan. Sinabi ng ama ni Yoonhye na nang maging reporter si Hera, naranasan siyang sexual harassment ni Hyun Seok na pinilit siyang pakasalan at iniahon sa isang miserableng buhay. Sobrang inabuso si Hera hanggang nawala ang sanggol na dinadala niya. Ang posisyon ng reporter ay dating pag-aari ni Hyewon, ngunit ibinigay niya iyon kay Hera. Nang marinig ito, naunawaan na ni Minjun ang galit ni Hera at kung bakit niya inihayag ang relasyon ng kanyang kapatid sa TV. Bumalik kay Hera, nakatayo siya sa labas at narinig ang pag-uusap ni Maru, Yoonhye at Hansung. Sinabi ni Maru na ang kanyang ama ay sinisi sa sunog sa barko na kumitil sa mga pasahero kaya inatake niya ang may-ari ng barko at naparusahan. Si Minjun ang tumulong sa kanya noon. Sa loob ng 12 taon, hinanap ni Minjun ang kanyang kapatid dahil naniwala siyang hindi ito namatay sa sunog. Nang una niyang gamitin si Hera, nagsisi siya. Ngayon, ang tanging nais niya ay protektahan siya. Nang marinig ito, unti-unting nawawala ang puot sa puso ni Hera. Samantala, pinilit ng direktor ang MC na ilantad agad ang pandaraya sa barko ng kanyang ama. Iyon ding barkong nasunog noon. Nang malaman ni Chairman Kim na may tinakbuhan siyang lihim na motibo si Minjun, nais niyang ilagay siya sa pagkakasala. Inatasan siyang hawakan ang lumang transaksyon ng barko para direktang masangkot sa ilegal na iskema. Alam ni Minjun ang intensyon ni Chairman Kim, ngunit para mabunyag ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kapatid niya at makamit ang paghihiganti, hindi siya nagdalawang isip na kunin ang panganib. Habang nagmamalaki si Chairman Kim, biglang nagulat ang media na ang may-ari ng shipping company na sinuportahan ng LK ng 600 bilyong won ay may kaugnayan kay Chairman Kim. Tulong ba ito o korupsyon? Tanong ng mga reporter. Agad na hinanay ni Chairman Kim ang balita. Pinagsabihan ng mga reporter kung lumang barko nga ang nagdulot ng aksidente at pagkatapos ay nag-claim ng insurance. Ang barkong nasunog noon ay ang konektado kay ama ni Maru, kaya nag-ikot sina Maru, Yoonhye at Hansung upang hanapin ang taong nag-disassemble ng barko. Nakita ni Chairman Kim ang kanilang mga litrato sa pantalan at inakala agad na mga taong iyon ang nasa likod ng insidente. Nang malaman niyang malapit sila kay Hera, lalo pang nagtigas ang hangarin ni Chairman Kim na wasakin siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Gaon at tinanong ang ama kung pwede ba siyang lumabas kasama ang kanyang ina sa weekend. Tahimik sinabi ni Chairman Kim sa kanyang kalihim na ilabas ang bata. Ngunit sa isang iglap ng galit, tinapik niya ang yaya dahil binigyan niya si Gaon ng telepono para tumawag kay Hera. Nang makita ni Gaon ang pananakit sa yaya, nagmadali siyang magpaliwanag na ang nagbigay ng telepono ay ang direktor. Malamig na sinabi ni Chairman Kim kay Gaon na mula ngayon hindi na siya papayagang pumunta kahit saan o makipag-ugnayan sa sino man. Matalino ang bata para sa kanyang edad, kaya tahimik niyang iniabot ang telepono at umalis nang hindi nakikipagtalo. Gabing iyon, hindi umiyak o sumigaw ang bata. Tahimik siyang lumabas ng bahay sa gitna ng gabi. Nakita siya ni Chairman Kim na umalis, ngunit hindi niya pinigilan. Diretso si Gaon upang hanapin si Hera. Nang marating niya ito, bigla siyang umiyak, naiinis at nagmamakaawa na pakawalan siyang manatili. Isa lamang siyang bata na namimiss ang kanyang ina at nagpanggap na matapang.
Hinalikan ni Hera ng mahigpit ang kanyang anak, biniyak ang kanyang puso sa kirot. Hindi niya alam ang gagawin nang biglang may dumating na 2 pulis sa labas ng pintuan. Dumating sila upang arestuhin siya dahil sa pagdukot ng bata. Malinaw na isa na namang bitag ni Chairman Kim. Kakatapos lang dumating si Minjun nang makita ang pangyayari at nagulat siya. Agad na nilapitan ni Gaon si Minjun at napakumbabang nagmakaawa na iligtas ang kanyang ina. Pumunta si Minjun sa estasyon ng pulis bilang abogado ni Hera. Ngunit hindi inaasahan, lumabas ang pulis at sinabi na tumanggi si Hera na tanggapin siya bilang abogado. Walang magawa si Minjun kundi diretso siyang tumungo kay Chairman Kim. Sa bahay ni Chairman Kim, nakaluhod si Gaon sa paanan ng ama, nagmamakaawa na huwag saktan si Hera. Nangako ang bata na hindi na siya muling tatakas upang makita ang kanyang ina, pero pinilit ni Chairman Kim na manahimik siyang umiyak hanggang mamaga ang kanyang mga mata nang hindi nagsasalita. Sa wakas, iniutos ni Chairman Kim sa housekeeper na dalhin si Gaon sa kanyang silid at naupo upang makipag-usap kay Minjun. Nangako si Minjun na tutulungan niyang ayusin ang iskandalo sa shipping, ngunit pinakiusapan na huwag nasaktan si Hera. Dahil naalala ni Gaon na ginawang bisita siya ng kanyang ina, agad pinakawalan si Hera. Dinala ni Minjun pauwi si Hera, pero binitawan siya nito ng malamig na salamat. Maingat na humingi ng paumanhin si Minjun kay Hera sa ngalan ng kapatid niya at nangakong babawiin ang lahat ng sakit na natamo niya. Dahil dito, agad na hiniling ni Hera na dalhin sa kanya ang kanyang anak pabalik dahil alam niyang malungkot si Gaon kasama ang kanyang biolohikal na ama. Bago pa matapos ang kasong ito, sumulpot ang isa pang problema. Ni-raid ng pulis ang law office ni Minjun upang arestuhin si Maru sa pagkalat ng maling impormasyon at paninirang puri laban sa shipping company at LK Insurance. Napakabilis ng pangyayari na pati isang mahusay na abogado gaya ni Minjun ay hindi nakapaghanda. Nakausisa lamang siya kung sino ang nagsampa ng kaso bago malaman na ang may-ari ng shipping company ang nagsasampa ng demanda. Pinaalis din ang buong editorial office ng MC dahil nangahas nilang ilantad ang katiwalian ni Chairman Kim. Matapos maresolba ang bagay, inanunsyo ni Chairman Kim na ipakikilala na niya ng opisyal si Gaon sa lahat sa 50 anibersaryo ng LK Company. Sinabi ni Chairman Kim kay Gaon na magiging tagapagmana siya ng korporasyon, ngunit hindi naman maintindihan ng bata kung bakit. Sabi lang ng chairman na kapag lumaki siya, mauunawaan niya kung gaano kahalaga ang kapangyarihan. Dinala ni Chairman Kim si Gaon papasok ng kumpanya, ngunit sa daan, hinarang sila ni Hera. Iginiit niya na si Gaon ang kanyang anak at kailangan niyang umuwi kasama siya. Nandoon din ang direktor. Pinanood niya ang nagugulumihang mukha ng kanyang ama at inisip na panalo na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang pera at kapangyarihan. Ngunit hindi inaasahan, dumating ang mga inspektor at inaresto si Chairman Kim. Pinaghihinalaan nila na may kaugnayan siya sa sunog sa barko, 11 taon na ang nakalipas at sa insurance fraud. Dumating noon si Minjun at inanunsyo na siya ang magbibigay ng testigo laban kay Chairman Kim sa pagbili ng mga substandard na barko. Matagal na niyang hinihintay ang araw na iyon. Dinala si Chairman Kim habang nakangiting triumphant ang direktor. Samantala, mahigpit na niyakap ni Hera ang kanyang anak, ngunit malayo pa ang wakas. Bago ang pag-aresto, hinanap muna ni Minjun ang direktor para muling makipagtulungan. Magkaaway nilang target si Chairman Kim. Sa tulong ng impluensyang politikal ng direktor at ng ebidensyang hawak ni Minjun, mabilis na bumagsak si Chairman Kim. Ngunit wala sa isip ng direktor na tuparin ang kanyang pangako na hayaang alagaan ni Hera ang kanyang anak. Nang makamit niya ang gusto, binasag niya ang salita niya. Gamit ang dahilan na ang bata ay formal na bahagi ng kanyang pamilya, ipinahayag ng direktor na may karapatan siyang kunin ang kustodya. Galit na galit si Hera na may lakas ng loob na magnakaw ng kanyang anak. Alam niya na ayaw ng direktor na malaman ng shareholders at mga politiko na si Gaon ay tunay na anak ni Chairman Kim. Kung nalaman iyon, sisigaw ang balita na ang bata ang tunay na tagapagmana. Nang himasok si Hera at nagbanta na kung hindi ibabalik ang bata, ihahayag niya ang katotohanan. Sa huli, nagtagumpay si Hera na maiuwi ang kanyang anak. Magiliw silang sinalubong ni Yunhye at Hansung. Dahil may kapangyarihan pa rin ang direktor, nagpatuloy ang MC sa pagpapalabas ng mga ulat na naglalantad ng katiwalian. Pinokus nila ang sunog sa barko at ang insurance fraud, 11 taon na ang nakakaraan. Naglabas din ang Revenge Channel ni Hera ng recording ni Hansung habang ini-interview ang nag-disassemble ng barko. Sinabi nito na pinilit sila ng makapangyarihang puwersa na sirain ang barko at burahin ang mahalagang ebidensya. Samantala, binisita ni Minjun si Chairman Kim sa detention center. Parin sa kayabangan si Chairman Kim, naniniwala na maililigtas siya ng impluensya. Malamig na sinabi ni Minjun na makikita niya ang katotohanan sa bilang.
Ang mga taon sa kulungan at ang pera na babayaran bilang restitution ay hindi babayaran ang kanyang krimen. Pagkatapos, umalis si Minjun nang hindi na nakipagnegosasyon pa. Tinupad niya ang pangako at ibinalik si Gaon kay Hera. Pinatawad siya nito sa lahat ng pagkukulang at masayang inimbitahan siyang kumain ng pizza kasama ang lahat. Ngunit hindi pa mapakali si Minjun. Hindi pa niya natatagpuan ang kanyang kapatid. Pumunta siya sa sekretarya ni Chairman Kim at sinabi na ang lalaking nag-disassemble ng barko ay naalala pa ang mukha nito. Ibig sabihin, hindi siya makakatakas sa pagkakasangkot. Alam ni Minjun na pinilit ang sekretarya na sumunod kay Chairman Kim, kaya inalok niya ito ng paraan palabas. Naging nanginginig ang dating tapat na sekretarya. Dahil naaresto na ang pangunahing salarin, nakalaya si Maru. Agad na pumunta sina Yunhye at Hansung sa estasyon ng pulis para sunduin siya. Pag-uwi nila, dumating ang MC at sinabihan si Hera dahil sa pag-post ng hindi beripikadong balita sa Revenge Channel. Inis si Hansung na may abang-abang ang MC sa kanilang grupo, pero bigla namang ngumiti ng mainit sina Hera at Yunhye. Nagulat ang lahat. Lumabas na kasapi pala ang MC ng team ni Hera mula pa ng simula. Nagkukunwaring nagtatrabaho lang siya para sa direktor. Tulad ni Hera, kinamumuhian din ng MC ang katiwalian at ninakaw niya ang loob ng direktor upang mag-ipon ng ebidensya at dahan-dahang wasakin ito. Diyan nakuha ng direktor ang mga dokumento na nagpapatunay sa fraudulent insurance practices ng shipping company. Malalim ang galit ng direktor sa kanyang ama at nang maipabilanggo si Chairman Kim, personal niyang binisita. Hindi bilang pagdadalamhati kundi bilang pag-aalinsangan. Sinabi niya sa ama na hindi na siya lalabas. Tumawa ng malakas si Chairman Kim at sinabing makakabalik din siya isang araw. Binalaan niya ang anak na kapag nalaman niyang may koneksyon ang pagkawala ni Gaon sa kanya, hindi na niya ito patatawarin. Nananahimik ang direktor, tumanggad sa salita. Paglabas mula sa kulungan, may napansing lalaki ang direktor na pumasok sa selda ng kanyang ama. Nang lumapit siya, nalaman niyang isa itong makapangyarihang kongresista, kandidato sa pagkapangulo mula sa isa sa malalaking partido ng Korea. Naramdaman ng direktor na malapit nang makalaya ang kanyang ama. Totoo nga, hindi naglaon. Proud na lumabas si Chairman Kim mula sa kulungan. Galit na galit ang direktor, ngunit hindi siya nangahas ng padalos-dalos na kilos. Nang malaman niyang magigising na ang pinuno, sinugo niya ang kanyang mga tauhan sa ospital upang patayin muna ito at patigilin. Pagdating ni Minjun, huli na. Nagtagumpay na ang direktor. Ngunit hindi nagdala ng kapayapaan ang tagumpay. Inabisuhan siya ng kanyang mga tauhan na iniutos ni Chairman Kim na i-reinvestigate ng Ministry of Justice ang pagkawala ni Gaon na parang kasong pagpatay. Kung mangyari iyon, madaling mabubunyag ang kanyang pagkakasangkot. Samantala, masayang nananatili si Gaon kay Hera. Isang gabi, habang nanonood ng TV mag-ina, nagulat ang balita na natagpuan ng pulisya ang ilang kalansay. Mga labi ng mga biktima mula sa sunog sa tren 11 taon na ang nakalipas. At kabilang dito ang ID card ng biolohikal na ina ni Gaon, si Hyewon. Nagulat si Hera at agad tumaksi papunta sa istasyon ng pulis. Kasabay noon, naroon din si Minjun para kunin ang mga pag-aari ng kapatid. Hindi mapigilan ni Minjun ang luha ng tingnan ang bawat bagay. Sa bahay, naiwan sina Yunhye at Hansung upang magbantay kay Gaon. Ngunit nang lumabas si Yunhye para bumili ng merienda, dumating si Chairman Kim mismo para sunduin ang bata. Pagbalik ni Yunhye, sinabi ni Hansung ang nangyari. Pareho silang natakot na napunta na si Gaon sa kamay ni Chairman Kim. Gusto ni Chairman Kim na dalhin ang anak at ipakilala sa mundo bilang tagapagmana. Ngunit sa daan, nagkaproblema. Pumalya ang preno ng kotse, nawalan ng kontrol at bumangga sa barrier. Sa istasyon ng pulis, sinubukang aliwin ni Hera si Minjun. Naiintindihan niya ng husto ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Tumawag si Maru kay Minjun at sinabi na nakalaya si Chairman Kim at nakuha niya si Gaon. Ngunit nagka-aksidente. Agad na nagtungo sina Minjun at Hera sa ospital para hanapin si Gaon. Nang dumating sila, nalaman nilang inilipat ng nurse si Gaon at si Chairman Kim sa isang pasilidad na pag-aari ng LK Group. Hiniling ni Minjun na malaman kung sino ang nag-utos. Lumabas ang direktor at malamig na sinabi na magpamilya ang dalawang pasyente, kaya siya ang may karapatan. Galit na galit si Hera sa walang hiyaang pananalita at sinampal ng malakas ang direktor. Para kay Hera, wala nang halaga ang kapangyarihan. Sino mang maglakas loob manakit sa kanyang anak ay hindi niya papatawarin. Samantala, naiisip ng boss ang araw ng siya at ang pinuno ay pinatay at inilapon sa barko si Hyewon. Naalala niya ng malinaw na sina Minjun noon ay nagmamadaling sumakay ng ferry upang hanapin si Hyewon, ngunit hindi niya namalaya na itinapon ng boss si Hyewon sa dagat. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin si Minjun na buhay pa ang kapatid. Ngunit sa puntong ito, kahit gaano pa kagalit ni Hera,
wala siyang magawa kundi manood ng walang magawa habang inuuwi muli ang kanyang anak. Sa katotohanan, hindi lamang pagnanais ng kapangyarihan ang nagtulak sa direktor. Pinapagyaman siya ng puot. Naniniwala siyang ninakaw sa kanya ang lahat na dapat sana ay kanya. Nang mawalan ng malay ang kanyang ina, nagpapanggap si Chairman Kim na tumulong, ngunit nagtatago lamang sa likod ng pinto. Nang makita ang nabasag na salamin sa mesa, naintindihan ng direktor na tinorture ng ama ang kanyang ina, kaya lalim ang pagkamuhi niya kay Chairman Kim. Diretso siyang pumunta sa higaan ng ospital ng kanyang ama, naghintay na magising at saka binastos siya ng mga malulupit na salita. Sinabi niya na pag natapos ang proseso ng mana, ipapahayag ng media na ginawa na ng medical team ang lahat, ngunit hindi nakaligtas si Chairman Kim. Habang nagsasalita, kitang-kita ang ligaya sa kanyang mukha. Walang magawa si Chairman Kim kundi humiga at manahimik. Kahit magalit siya, hindi siya makakilos dahil hindi hahayaan ng direktor na pumasok ang sinuman sa kwarto para tumulong. Siyempre, pagdating ni Minjun at Hera, sinarado ng guard ang gate at sinabing bawal pumasok at istorbohin ang chairman at ang kanyang anak. Tinawag ng direktor ang MC at inutos itong baguhin ang balita. Kasi malapit nang kunin ng direktor ang LK Company, kaya hindi niya pwedeng ipasok ang grupo sa lumang skandal ng barko. Gusto niyang gawing fake news ang lahat ng balitang may kinalaman sa LK. Bagaman nagdaramdam ang MC na pilitang ngumiti at nangako na gagawin ang nais ng direktor. Ang balitang itinanggi ng direktor na pansamantalang chairman ng LK Group, ang mga lumang balita tungkol sa grupo sa nakaraang mga araw ay ikinagalit ni Hansung. Totoo, pinaglalaro ng press ang publiko at nagsusulat ng anumang nais nila. Pumunta ang MC sa grupo at sinabi na kailangan niyang gumawa ng opisyal na ulat para tumulong sa direktor na itanggi ang mga rumors. Ngunit hindi niya hahayaang lumabas ang broadcast ayon sa gusto ng direktor. Plano ng MC na gumawa ng peking script para basahin ng direktor, ngunit pag-on ng camera sa broadcast, siya ang magpapapasok kina Minjun at Hyra upang ilantad ang direktor. Ngunit una, kailangan nilang hanapin ang boss, kung hindi ay papatayin rin siya ng direktor. Nang makita ng boss sina Minjun at Hyra na paparating, kumawala siya ng kutsilyo at tumakas. Sinundan siya ni Minjun, ngunit pinigilan siya ni Hera dahil nagpapanik at baka gumawa ng bagay na mapanganib. Nagpalit-palit ng pag-udyok ni Minjun at Hyra upang lokohin ang boss na lumabas. Kung magtatago pa siya, malamang napatayin na siya agad ng direktor. Kung susuko naman at lalabas, maaring may proteksyon siya at ang totoong salarin, ang direktor, ay mahuhuli. Nang marinig iyon, nagsalita ang boss. Tinanong niya kung paano nilalabanan ang direktor. Ibinunyag ni Minjun na lalabas sila sa ere upang siraan siya at kailangan ang kanyang testigo para patunayan ang ginawa niya. Pagkatapos, umalis silang dalawa upang pag-isipan ng boss. Pagbalik nila sa bahay, sinabihan ni Yunhye si Haera kung paano makakapasok sa ospital ng LK dahil dati siyang nagmo-monitor doon at alam niyang madalas bumili ng pagkain ang ospital mula sa isang mag-asawang tindero. Sinabi niya na pumayag ang mag-asawa na tulungan silang makapasok ng lihim sa ospital. Ngunit dahil sinampal ni Hera ang direktor, siguradong kikilalanin siya agad ng mga nurse. Kaya unang nag-imbestiga si Yunhye. Sumunod si Hansung dahil natakot siyang malagay sa panganib si Yunhye. Umakyat ang dalawa sa naatrasang food cart at pumasok sa ospital. Nagkunwaring nurse si Yunhye habang itinulak ang cart at sinamantala niya para kunan ng video ang mga pangyayari sa loob. Siya at ang may-ari ng pagkain ay iniabot ang pagkain sa mga security guard para dalhin sa mga kwarto ng pasyente. Tuwing binubuksan nila ang pinto, sisilip si Yunhye para hanapin ang kwarto ni na President Kim at Gaon. Sa wakas, nakita niya si Gaon, ngunit hindi siya maaaring magpakita. Nagkunwaring janitor si Yunhye at inalis ang chewing gum sa sahig para makapaglagay ng maliit na kamera sa ilalim ng pinto ni Gaon. Dahil sa kapabayaan ng tindera na natapunan ng pagkain ang sahig, napasakit si Yunhye na pumasok sa kwarto ni President Kim para maglinis. Dito niya na itaguyod ang isang wiretap sa ilalim ng mesa. Samantala, hiniling ng mga kinatawan ng shareholder na payagan silang makapanaliksik kay Chairman Kim. Kitang-kita na hindi nila tinatanggap ang pagkakahawak ng direktor sa pwesto. Hindi naglaon, nakatanggap sina Minjun at Hyra ng balita na tatakbo sa ibang bansa si sekretarya ni President Kim na si Mijin, kaya agad nilang hinanap siya. Hinabol ni Minjun si Mijin at tinanong kung may kinalaman siya sa aksidente. Dahil nang magising ang driver, sinabi nitong nakita niya si Mijin sa pinangyarihan. Ninais pa sanang magtanggol ni Mijin, pero nang makita niyang babalikan siya ni Hera para tumawag ng pulis, kinailangan ng magsalita ang totoo. Sinabi ni Mijin na sinunod lang niya ang utos ng direktor. Binuksan ang pinto para sa kotse ni President Kim at nagbigay ng pera sa isang hindi kilalang lalaki. Pero nang nagnais siyang tumakas, hinadlangan siya ng pulis dahil ito ay katulong ng kriminal.
Di inaasahan, dumulog ang boss sa direktor at ginamit ang recording ng utos nitong patayin sina Minjun at Haira bilang panakot. Hindi lang iyon, 11 taon niyang naitala ang mga utos na ibinibigay ng direktor. Ipinakita rin niya na dumalaw kina Minjun at Haira at pinayuhan siyang magbigay ng testigo laban sa direktor. Ayaw niyang mapadpad sa kulungan, kaya humiling siya na paghandaan ang pag-alis papuntang China at nangako na hindi ito makakaapekto sa buhay ng direktor. Matapos pakawalan ng boss, inutusan ng direktor ang kanyang mga tauhan na ipagbintang sa patay na pinuno ang pagdukot sa kapatid ni Minjun dahil alam niyang takot ang boss at hindi siya magpapatotoo. Sa kabilang banda, dahil sa mga kamera, napanood ni Yunhye lahat sa ospital at napansin na malamig at masikip ang pagbabantay ng mga bodyguard. Ambulansya lang ang malayang makapasok at makalabas. Kaya nagboluntaryo si Maru na maghanap ng ambulansya. Lumabas din ang MC at pinalakas ang loob ang lahat na kumilos gabiring iyon para mailabas si Gaon dahil lalabas ang direktor sa isang reality show ng gabing iyon. Kung mawawala ang pagkakataon, mahihirapan silang iligtas siya. Nagkahiwa-hiwalay ang plano. Si Maru ang magmamaneho ng ambulansya, si Yunhye at Hansung ang papasok sa ospital, si Haira ang lalabas sa live broadcast para hamunin ang direktor, at si Minjun ang magiging saksi kasama ang driver. Kasama rin ang MC sa plano. Ngunit pagdating ng MC, walang sumagot at biglang dinakip siya ng pulis dahil sa paratang ng paninirang puri. Inaresto rin si Minjun dahil sa paratang na siya ang pumatay sa pinuno. Dinala siya sa estasyon at pinakita sa kanya ng inspektor ang video ng nurse na nagpapakilala na pinilit siyang sumaksak sa pinuno. Sinisingil si Minjun. Nakuha naman ni Yunhye at Hansung si Gaon at dinala sila ni Haira at ni Maru para saluhin. Kahit galit si Maru kay Chairman Kim, pinilit niyang isama ang chairman dahil hindi nila pwedeng hayaang mamatay ito sa kamay ng direktor. Kailangang ihabla pareho ang ama at anak sa batas. Sumakay ang lahat sa ambulansya at aalis na sila ng maharang ng mga kotse mula sa lahat ng direksyon. Bumukas ang pinto at lumabas ang triumphant na mukha ng direktor. Walang pake ang direktor sa amang nakahiga sa loob at inutusan ang kanyang mga tauhang sumakay at pumatay sa kanila. Bumunot sina Hansung at Maru at nagtungo upang labanan. Dumating din ang boss para tumulong dahil nagdamdam siya at dati nang nakipagtulungan kay Haira para magligtas. Nais manatili ni Yunhye sa loob ng ambulansya pero sinira ng mga tulisan ang salamin kaya kinailangan niyang gumamit ng kuryente para talunin ang isa at lumabas upang makipaglaban. 4 laban sa karamihan. Siguradong matatalo sila kung wala ang pulis. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis. Ngunit ang nakakadena ay sila dahil nakaupo ang pulis sa panig ng direktor. Lumabas ang direktor na mayabang sa harap ni Haira. Lumabas na may mga litrato ang mga tauhan niya tungkol sa MC at may problema sa interview kaya nagpadala siya ng tao sa ospital. Diyan rin ang dahilan kaya walang mga bodyguard nang pumasok sina Hansung at Yunhye. Ngunit hindi niya inasahan na darating si Minjun na dati nasa kulungan upang iligtas ang lahat. Nagdala rin siya ng mobile force para harapin ang mga tauhan ng direktor. Itinanggi ng direktor ang pananagutan at sinabing si Haira ang dukot sa kanyang ama at nakababatang kapatid. Kaya naroroon siya. Paano niya mapatutunayan iyon gayong live na nakabroadcast ang pananaig ni Haira sa kanyang revenge channel? Lahat ng sinabi ng direktor, kapag nanakot man si Haira o pag-amin ng kasalanan, ay na-broadcast ng live. Lantad na ang totoong mukha ng CEO. Hindi na aresto si Minjun dahil ang bayaw niya ay isang prosecutor. Nabawi ito ng kanyang bayaw. Nandyan din ang MC na nagbahagi ng eksklusibong balita sa opisyal na news channel tungkol sa pagkukunwari ng direktor at ang pinsalang idinulot ng LK Company sa mga tao. Pumayag din ang boss na pumasok sa kulungan at magsimula ng bagong buhay. Dinala si Gaon sa isang lehitimong ospital para gamutin ang bata. May isang natitirang gawain si Haira bago makapiling ng payapa ang kanyang anak. Ilista ang mga krimen ng direktor at LK Company sa kanyang channel. Pagtanggap ng ilegal na insurance money, pangingikil, pang-aabuso ng kapangyarihan at ilegal na pagbabanta. Gustong sakta ng direktor ang kanyang ama at ang nakababatang kapatid, kaya dapat siyang parusahan ng husto ayon sa batas. Sa paglabas sa ere ng mga katotohanan iyon, mabubuwag ang kapangyarihan ng direktor, ngunit inako ng tapat na tauhan ang lahat ng sisi para sa direktor. Inimbestigahan din ng bayaw ni Minjun at natuklasan na lahat ng ilegal na gawain ay isinagawa ng tauhan ayon sa utos ng direktor. Dahil dito, pinalaya ang tauhan. Dumulog si Minjun kay Chairman Kim upang hilingin na ireklamo ang anak pero wala ring nagawa. Sinagot siya ni Chairman Kim na hindi niya alam paano disiplinahin ang kanyang anak. Nanindigan si Chairman Kim na para patakbuhin ang kumpanya, kailangan maging malupit at determinado tulad ng anak niya. Walang magawa si Minjun kundi sabihan si Haira na huwag masayang doon ang oras niya. Dumating agad ang karma. Pag-alis ni na Minjun at Haira,
pumasok ang nurse upang palitan ang IV ni Chairman Kim at sinabi na inutusan siya ng direktor. Sa huling sandali ng paghihirap, wala nang mga kamag-anak kasama si Chairman Kim. Nilayo ng nurse na saktan si Gaon, ngunit agad siyang hinarang ni Hera. Hindi pa kumpleto ang lahat ng ebidensya, ngunit ang pag-aalinlangan at pagmamalasakit ni Hera ang nagligtas sa buhay ng bata. Alam ni Hera na napalaya na ang direktor, kaya kailangang ilikas agad si Gaon sa pinakamalapit at pinakaligtas na lugar, sa kanyang tahanan. Pagkalaya, unang ginawa ng direktor ay maging chairman. Ang pwesto na dating pag-aari ng pamilya ng kanyang ina ay kinunan ni Chairman Kim, at ngayon gustong ibawi ng direktor. Ngunit nang buksan ang ilaw sa ibaba, wala roon kahit isang tao. Dahan-dahang lumabas si Hera at nagtawa ng sarkastiko na umakyat ang direktor sa pwesto ngunit wala namang sumusuporta. Galit na galit ang direktor at inutusan ng isang tauhan na habulin si Hera. Ngunit kinailangang lumabas mismo ang direktor dahil dinala na ni Minjun ang pulis. Nalaman ng hukuman na naging kasabwat ang direktor sa pag-utos sa kanyang mga tauhan. Hindi niya inamin agad ang sala, ngunit hindi na niya alam na ang boss ay hindi naduwag. Inamin nito ang lahat, kasama ang utos na patayin si Heon. Sa isip ng direktor, nais lamang niyang kunin ang lahat ng dating pag-aari ng ina niya, ngunit pinipigilan siya ni Hera. Dahil dito, nagwala siya, binato ang baso ni chairman at tinangkapang saksakin si Hera gamit ang piraso. Tinangkang tadtarin ni Hera, pero sinagip ni Minjun ang malubhang tama para sa kanya. Kabayaran iyon na sinabing babayaran niya. Opisyal nang naging may sala ang direktor sa pananakit. Tinignan ni Hera si Minjun na nasasaktan habang mabilis siyang dinala sa ospital. Makaraan ang ilang sandali, dinala ni Hera si Gaon para bisitahin ang kanyang biolohikal na ina. Napakatunaw na maliwanag ang bata. Hindi siya umiiyak. Si Hera ang umiyak at sinabihan siya ni Gaon na huwag umiyak dahil minahal siya ni Hera. Dinala rin ni Hera si Gaon na bisitahin ang kanyang tiyuhin. Nasa koma pa si Minjun, ngunit pansamantalang gumanda ang kanyang lagay. Nag-ayos si Hera ng mga bulaklak habang umupo si Gaon at taimtim na nanalangin para gumaling ang tiyuhin. Mabilis na naganap ang paglilitis ng direktor. Gumastos siya ng malaki sa abogado, ngunit nahatulan lamang siya ng 7 taon sa bilangguan para sa kanyang hindi mabilang na krimen. Marami ang nagsabing kulang ang parusa para sa ginawa niya. Matapos ang paglilitis, nakatanggap si Maru ng balita na nawala si Minjun mula sa ospital dahil lumitaw siya at hinarap ang direktor. Sinabi ni Minjun na bago mamatay si Chairman Kim, iniwan nito ang lahat ng shares kay Gaon. Wala nang nakuha ang direktor. Nawalang malay ang direktor na binigay ang buhay niya para sa sinasabing LK Company. Nang makita niyang hindi na kanya ang lahat, nabaliw siya at nagnais patayin si Minjun. Nang matapos ang lahat, umuwi si Minjun upang magpagaan ang isip ng lahat. Naging pangalawang tahanan na ang lugar na iyon para sa kanya. Nagtipon silang lahat ng lakas ng loob at hinalikan niya si Yunhye. Iniwan niya ang kanyang singsing bilang pasya para sa kanya. Naging psychological consultant si Maru upang tulungan si Hansung na kumalma habang hinihintay ang sagot ni Yunhye. Katulad ni Hansung, naghingi rin si Yunhye ng payo kay Hera kung dapat ba niyang mahalin si Hansung. Gagawin ni Hansung ang serbisyong militar, kaya umaasa siyang hihintayin siya ni Yunhye at pakakasalan. Sumagot si Yunhye ng oo at naghalikan silang dalawa ng masigla. Nagpatuloy si Hera sa pagpapanatili ng Revenge Channel upang humiling ng hustisya para sa lahat. Nangako si Minjun na laging sasamahan at susuportahan siya. Hindi na sila revenge team lamang, naging justice team sila. Hindi nila ginawa ito para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa hustisya sa buhay na ito.